Love someone and they'll just give you hell. Feelings that we can't keep to ourselves. Give yourself and hope it all goes well. Baby, this time Prologue. Hindi maalala ni Anton kung kailan siya huling kumain o naligo. Masama ang kanyang loob. Nasasaktan pa rin siya sa pang-iiwan ni Laila. Ipinagpalit siya nito sa ibang lalaki. Isang lalaking walang kwenta. Kahit ginawa niya ang lahat para sa babae, iniwan pa rin siya nito. Sa isang banda, salamat na tinodo ni Laila ang pagtapak sa pride at ego niya, kaya wala nang tsansang habulin pa niya ito. Ang huling patak ng pride niya ay nagsasabing tantanan na niya ang kalokohan sa babae. Luging-lugi na siya. Iyon din mismo ang sinabi ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga magulang, kuya, at bunsong kapatid na babae. Anton, wala ka ba kahit konting hiya sa sarili mo? Iyon ang huling sinabi sa kanya ni Laila nang puntahan niya ito sa bahay ni Joel, ang walang kwentang lalaking mas pinili ni Laila. Halos hindi siya makapaniwala na pinili ng dalaga si Joel na kalmadong nagmamasid mula sa sofa. Walang suot kundi shorts, may mayabang na ngisi sa labi, nakakalalaki. At siguro kung pinakawalan na niya ang lahat ng kahihiyan sa puntong iyon, ay hinamon niya si Joel. Pareho nilang alam na hindi ito mananalo sa kanya. Pero umaray ang ego niya. Sinabing isalba ito. Walang Laila nakakampi sa kanya. Higit sa lahat, hanggang walang pisikalan ay hindi siya mananalo at magmumukha lang tanga sa pagpapaliwanag sakaling magreklamo ang dalawa sa otoridad. Bahagya siyang tumango, nilunok ang sakit at tumalikod na. Nagdrive siya pa uwi at nang makarating sa bahay ay kumuha ng alak. Mula noon, bihira na lang ang pagkakataong hindi siya nakainom. Ngayon ang isa sa mga pagkakataong iyon, and how he hated being sober. Noon naman bumukas ang pinto at iniluwa ang kanyang mga magulang. Bakas sa mukha ng dalawa ang pagkadismaya at pagkaawa sa kanya. Hindi niya nakuhang salubungin ang mata ng mga ito. Iho, sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo, ang kanyang ama. Napaungol siya ng protesta. Ayaw niyang umalis. Mahigit kalahating oras silang nagkumbinsihan hanggang sa makaramdam siya ng iritasyon at nagpa siyang sumama na rin. Naligo lang siya saglit at sumakay na nga sila sa kotse. Sa isang bahay sila nakarating. Ipinakilala siya nito sa isang Dr. Enriquez. He's a psychiatrist, iho, his mother informed him. Nadama niya ang galit kasabay ng realisasyon na kung hindi siya titigil sa pag-iinom, mahihirapan na siyang tigilan iyon. Iyon ay kung hindi pa siya addicted. Wala siyang anumang sinabi sa kanyang mga magulang. Pero kinabukasan din, kahit para bang may nakataling bato sa kanyang mga paa sa bigat ng kanyang paggalaw, ay maaga siyang gumising. Triple shot espresso ang ininom niya. Saka nagtungo sa opisina, makaraan ang may 3 buwang mala-ermitanyong pananatili sa bahay niya. Chapter 1. May family meeting. It must be serious. Walang ideya si Anton kung ano ang pag-uusapan ng pamilya. Maaga siyang dumating at naabutan na roon ang lahat. There were cookies, finger sandwiches, tea, and coffee. How are things at work, Anton? Tanong ng kanyang ama. Siya ang vice president ng kumpanyang itinatag nito kasama ang ama ng asawa ng kapatid niya. Everything's okay, you know that. Alam niyang pasakalye lamang nito iyon. Imposibleng hindi nito alam na maayos ang lagay ng kumpanya sapagkat kasama pa rin naman ito sa board of directors. What's this meeting about, Dad? Uminom muna ito ng tsaa matapos ay tumikhim saka nagsalita. Your grandmother wishes something of you, Anton. Kumunot ang kanyang noo. Malapit siya sa kanyang lola. At kung ganoon nga, nakakapagtaka para sa kanyang hindi pa iyon direktang sinabi sa kanya ng matanda. What is it, Dad? Anya. Nagkatinginan ang mga magulang niya na lalo nang nakapagpakunot sa kanyang noo. Ang kanyang ina naman ang nagsalita. Alam naman ninyo na ang Lola Dalia ninyo ay matagal nang retirado. Nitong huli, aminin na nating nagkulang tayo sa kanya at hindi nakakabisita doon sa rancho. Tumango siya. Totoo iyon. Mula nang magretiro ang matanda ay nanatili na ito sa rancho nila. At dahil matagal nang pumanaw ang lolo niya ay mag-isa na lamang ito doon. Tanging kasama ay ang mga kawaksi nito. The ranch makes at least 30 million a year, ang kanyang ama. Muli ay tumango lamang siya.
Hindi nila pinakikialaman ang rancho kahit batid nilang malaki ang kinikita niyon. Abala sila sa korporasyon at hindi naman sila kailanman inobliga ng matanda na makialam doon. Ngunit doon sa rancho na iyon nagmula ang pinampuhunan ng kanyang ama sa korporasyong itinatag nito. What does she want me to do, Dad? Apparently, your lola met an old gentleman there at nakaisip ang dalawa na ipakasal ang mga apo nila. Natawa siya. And she wants me to marry the old gentleman's granddaughter? How absurd. Well, yes, kapalit ng ilang taong kita ng rancho na intak pa rin, pati na ang buong rancho. But that's ridiculous, si Dario, ang kuya niya. Naroon din ang asawa nitong si Nanette. Humana ang isip ni Anton. How much are we talking about here? Kuya, baka sa mukha ng bunsong si Heather ang disappointment sa katanungan niya. Marahas itong napailing-iling. $500 million, more or less in the bank, plus the ranch, tugon ng kanyang ama. And she's willing to give it all away to charities if you don't marry the girl. What? Si Heather muli, nanlalaki na ang mga mata. Pwede tayong maghabol. After all, that's a lot of money. Pero gugustuhin ba nating ilapit sa husgado ang lola ninyo? Ang kanyang mama. But she's clearly lost her head. I mean, there's nothing wrong with giving to charity, but $500 million is $500 million. Patuloy ni Heather. Tila hindi ito mapakali sa kinauupuan. Nang magsalita ang kanyang ama, ay mariin ang tinig nito. As the head of the family, I have decided not to have my own mother face any judge. Mukha namang napahiya ang kapatid niya. Pinagtuunan nito ng pansin ang tsaa. Now, son, I would understand if you'd say no to this. After all, this is your life. All I'm asking you is to think about it. Kung ano man ang maging desisyon mo, igagalang namin. But he had already made up his mind. When's the wedding? I have a tux ready. Everyone was taken aback. Pero madali iyong desisyon para sa kanya. Hindi na niya kailangan pang pag-isipang maigi ang lahat. He had lost his faith in romantic relationships a long time ago. And he believed there was only one woman for him. And that woman was Layla. He had tried several times to make other relationships work through the years. He was unsuccessful in the attempt. At wala na rin siyang madamang pagkasorpresa sa matabang niyang excitement sa romantikong relasyon. He dated, even went as far as readying himself for a real relationship, but only for the reason that he wanted to settle down. Ang dahilan naman kung bakit gusto niyang mag-settle down ay dahil gusto niya nang magkaroon ng pamilya. He wanted children. Kaya ano ang kaso kung pakakasalan niya ang babaeng yun, kung sino man yun? Ang simpleng katotohanan ay hindi na niya kaya pang magmahal tulad noon. Wala nang makakapagpabago doon. Might as well marry the woman and get the benefits that would come with her. Are you sure? Wika ng kanyang ina. Absolutely. When will I meet her? Is she pretty? She's weird, ang kanyang ina. Bigla na lamang siyang napatawa. Weird was okay. Weird was a welcome thing. As long as she doesn't have rabies, then everything's settled. Delicious biscuits, mother. Isinubo niya iyon at walang problemang ngumiti. Binasa ni Alejandra ang information sheet na kahapon pa in-email sa kanya ng inupahang private investigator para malaman ang mga bagay-bagay tungkol kay Anton, ang lalaking nakatakda niyang pakasalan, kung hindi siya nito aayawan. Iyon ang usapan nilang maglolo nang sabihin nito sa kanya ang kondisyones para ibigay nito sa kanya ang perang kailangan niya para magtayo ng negosyong gusto nilang dalawa ng nobyo niyang si Daryl. Nakaplano na ang buhay niya bago pa man siya umuwi ng bansa. She wanted to get married. Hindi na siya bumabata at magpapakasal na sila ni Daryl kapag meron na silang business na bubuhay sa kanila. Isang Pilipino si Daryl at nagkakilala sila sa Taiwan kung saan siya nanatili ng 7 taon kasama ang kanyang ina at ang ikalawa nitong asawang Taiwanese. Ang kanyang ama ay matagal nang pumanaw dala ng sakit. Ang kanyang ina ay purong Pinay. Ang lolo niyang gusto siyang ipakasal kay Anton ay ama ng papa niya, si Lolo Mariano. Hindi siya lumaking kasama ang kanyang lolo. Kahit noong nabubuhay pa ang kanyang ama ay sa Maynila sila nakatira. Gayunman ay close silang maglolo. Favorite siya nito. Palibas ay nag-iisa siyang apo. Pero sa nangyayari ngayon, hindi na niya sigurado. Simpleng-simple lang ang mga katagang binitiwan ng matanda. Ayaw daw nito kay Daryl na pinakilala niya rito nang nagdaang taon nang umuwi sila. Sunod-sunuran raw sa kanya si Daryl. Hindi raw siya liligaya rito.
Bibigyan daw siya nito ng pera kung pakakasalan niya si Anton. Kung tatanggihan naman daw siya ng lalaki, wala na itong magagawa doon, kaya pagbibigyan na rin ang hiling niyang paghingi ng puhunan. Pumayag na siya. Sa tingin niya ay hindi naman mahirap tanggihan siya ng Anton na yon. Kahit kailan naman kasi ay hindi siya naging ligawin. Weirdo daw siya, ayon sa mga kaibigan niya noon sa Lasal, kung saan siya nagtapos ng HRM. Ang gusto kasi ng papa niya ay business course ang kunin niya, kahit ang puso niya ay nasa arts noon pa man. She had always lived in her own little world, like her mother. Lahat ng maisipan nito ay ginagawa, at kare-kare siya nito saan man ito magpunta noon. Naroong kahit gitna ng school year ay magtutungo sila sa kung saang repressed area para tumulong doon. Naroong sabay silang mag-e-enroll sa horticulture class. Naroong nagpalit-palit sila ng relihiyon hanggang sa huli ay wala rin itong napili. Ayaw makialam ng kanyang ina sa kapasyahan ng kanyang lolo. Isa pa ay obsessed ito ngayon sa pinaplanong documentary na para bang talagang may alam ito sa filmmaking. Iyon ang dahilan kaya hindi siya nito mapapahiram ng pera dahil uubusin nito ang ipon sa project na iyon. Pero paano niya ito mahuhusgahan o mapipigil kung naiintindihan niya iyon dahil ganoon din siya? Kaya nga siya walang naipon, naubos sa mga proyekto niyang hindi naman kumita dahil hindi naman pagkita ang purpose niya in the first place. Ang kanya namang stepfather ay nakahiyaan niyang hiraman ng pera. Bagaman malapit sila nito, alam niyang meron pa itong mga kapatid at anak sa unang asawa na pinag-aaral. Kaya ngayon ay wala siyang choice kundi alisin ang gana ni Anton na pakasalan siya. Wala siyang makitang dahilan sa file nito kung bakit gusto siya nitong pakasalan. Maayos ang buhay nito, gwapo, mataas ang posisyon sa kumpanya. Tuloy ay naging palaisipan sa kanya kung bakit ito pumayag. Ang tanging naiisip niyang dahilan ay hindi nito mapahindian ang lola nito, ang girlfriend ng lolo niya. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na kinausap ng matanda si Anton at hayun nga't pumayag sa kasalang hindi pa nila napaplano. Bukas na niya haharapin ng personal ang lalaki. Meron silang dinner bukas ng gabi. Bukas ng umaga ang kanyang flight pa Maynila. Patuloy ang kanyang masusing pag-aaral sa file ni Anton. Sa huli ay nadismaya siya. Walang abnormal sa lalaki. Para itong perpektong nilalang. Paano niya malalaman ang kahinaan nito? Nagpasya siyang pagkakita rito bukas ay saka na lamang niya pag-iisipan ang lahat. Mayroon pa naman siyang ilang buwan para paayawin ito sa kasal. Iyon ang panahong inilaan sa kanila ng katandaan para magkakilala at maiplano ang kasal. Of course, there will be no wedding, but she was going to get her money. Tomorrow, she was going to figure out what to do with Anton. It shouldn't be that hard to turn any guy off. Gustong kabahan ni Anton na makita ang babaeng naninigarilyo sa labas ng address kung saan niya susunduin si Alejandra. Black dress na umaabot sa kalahati ng hita. Leggings na may butas sa tagiliran. Hindi niya alam kung sadya o aksidente, pero parang ang dumitingnan. Sa leeg ng babae ay mayroong leather collar na may spikes. Ang makeup nito ay parang sa The Cure. Itim na lipstick, puting pulbos o kung anumang ipinahid sa muka para magmuka itong maputla. Nakita na niya ito sa Facebook. Hindi naman ganito ang porma. Baka yun lang ang porma for public consumption pero satanista ang katauhan. Muling tiningnan ni Anton kung tama ang address. Sabi ng Waze, tama naman. Sa Google Maps, tama rin daw. Ipinarada na niya ang kotse at bumaba. Lumapit sa babae. Alejandra, anya rito nang makalapit. Agad naman itong lumingon sa kanya at tumango. Inilabas nito mula sa bag ang isang crystal at ibinigay sa kanya. Pakilagay nga ito sa bulsa mo. Magkakontra kasi ang signs natin. Para lang sigurado. Napakunot ang kanyang noo. Okay, my name is Anton. How are you? Okay naman, may yeast infection lang. Nagkasamid-samid siya. Tama ba ang pagkakarinig niya? Parang mali. Pero ayaw na niyang ipaulit. Siya na ang nahiya. Tara na? Anito. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Nagpatiuna pa ito sa kanyang sasakyan at hindi na ito naghintay na pagbuksan niya ng pinto. Agad na itong sumakay doon. Sumakay na rin siya. Nilingon niya ang babae. Without makeup, he was sure she was beautiful. Tell me about you, Anya, habang nagmamaneho. He thought it would be better if he could do a little flirting. He knew women loved that. Magpapakasal na rin naman sila nito. Maganda nang makabuo ng kaunting romantikong bond ganito palang kaaga.
Wala siyang balak na magkaroon sila ng di pagkakaunawaan dahil habang buhay sila nitong magsasama at ito ang magiging ina ng kanyang mga anak. By the way, I wanna tell you you're a lot prettier in person than you are in photos. Alam ko. So, saan mo ako dadalhin? Where do you want to eat? Kahit saan, basta maganda ang banyo. Ang kati kasi ng puday ko. Nagkasamid-samid na naman siya. Sa ilang sandali ay hindi niya malaman ang sasabihin hanggang sa mapansin niyang tila nagniningning ang mga mata nito. Wala ni anumang ngiti sa labi nito. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang parang siyang-siyang kabuuang ekspresyon ng mukha nito. Sa puntong iyon niya naunawaang may pinaplanong kakaiba ang babae. Hinala niya ay nagsisinungaling lang ito. Pero isa ang sigurado, may pinaplano ang babae. At kung ano man iyon, ay tutuklasin niya. Chapter 2. Kung hindi pa naman ma-turn off ang lalaking to, ewan ko na lang. Sa isip-isip ni Alejandra. Galing ka palang Taiwan, anito. Oo, pangalawang asawa ng nanay ko, Taiwanese. Nagtagal sila. Ewan kung bakit, maliliit naman mga kargada ng mga yon. Really? Oo, mga ganyan lang. Nilagyan niya ng kaunting puwang ang hinlalaki at hintuturo. Aren't you from Lasal? Ilang sandali siyang natigilan, saka tumikhim. Oo, pero ayoko dun. Masyadong konyo mga tao. You find what you said funny? Nagsalubong na ang kilay nito. Sa kabila ng lahat, naalibadbaran siya sa tono nito. Pinapagalitan mo ba ako? No, I just think you're up to something. Wanna tell me your plan, sweetheart? Hindi siya agad nakakibo. The man was sharp and very direct. And he was gorgeous. Habang tumatagal, lalong nabibigyang diin ang kagwapuhan nito. Kinalma muna niya ang sarili at nag-isip na magandang balik. Maya-maya ay sabi niya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ganito talaga ako. Wala akong magagawa kung hindi mo ko trip. Hindi na rin ito umimik, bagaman baka sa muka na tila ba hindi ito nakontento sa sinabi niya. Dinala siya nito sa isang magandang restaurant. Matapos umorder ay tinanong niya ito. Bakit ka pumayag? Ikaw, bakit ka pumayag? Balik nito. Ako ang unang nagtanong, Anya. Pinakatitigan siya nito sa puntong gusto na niyang mailang. Gwapo talaga. Pero marami na siyang nakilalang gwapo. Hindi niya inaasahan na kapag tumitig pala si Anton, bibilis ang tibok ng puso niya. Wala namang masama kung pakakasalang kita. Tugon nito maya-maya. Nakatitig pa rin sa kanya. Wala ka bang syota? I want you to start talking like the educated person that you are. Nainis siya. Bakit ba kung magsalita ito ay pautos na hindi pa man? Pakialam mo ba? Salamat at dumating na ang soup nila. Bakit ka pumayag? Ulit nito. Dahil kailangan ko ng kwarta. Wala akong datung. Napangiwi ito. Marahil sa choice of words niya. Humigop muna ito ng sabaw, saka napatango-tango. Yan naman pala. It's settled then. We're going to get married. I wanna marry you. You need to marry me. Hindi na niya naawat ang bibig sa pag-awang niyon. Ganoon na lang kasimple. Hindi naman iyon ang inaasahan niya. Hindi tama iyon. Bakit siya nito gustong pakasalan? Dahil lang sa malabnaw nitong dahilang wala itong makitang masama kung pakasalan man siya nito. We still need to get to know each other to figure out if we could survive being around each other for the rest of our lives. Wika niyang litong-lito. Saglit niyang nabaliwala ang pagsasalitang tila kulang sa manners. Of course, ngumiti ito. Ngiting tila natuwa. Sigurado akong hindi mo ko magugustuhan. Sinong nagsabi sa'yo? Naging ngisi na ang ngiti nito. The man was smiling like he won the battle because he did. Sa pagkain niya na ibuhos ang pagdadalamhati sa pagkamatay ng mahusay niyang plano. Pero unang sagupaan pa lang ito. Hindi pa niya na ilalabas ang kanyang mga kanyon. Kapag nailabas na niya ang kanyon niya, taas kamay na susuko si Anton. Sisiguruhin niya. Kailangan niyang siguruhin dahil hindi niya kayang pakisamahan buong buhay niya ang lalaking itong hindi pa man ay parang pinangungunahan na siya. At lalong hindi siya makapapayag na hindi matuloy ang mga plano nila ni Daryl nang dahil dito. Nang matapos silang kumain ay nagbayad na ito at muli na namang tumitig sa kanya. Napika siya. What? Natawa ito. Hinihintay kitang magpunta sa restroom. Aren't you gonna scratch your itch? Tila nang iinis na sabi nito. Umirap siya. May gamatok sa bahay. Liar, he said, looking so amused. Hindi na lamang siya umimik kahit lalo na siyang napikon sa reaksyon nito. Tumayo na siya at iniwan ito doon. Nagpatiuna siya sa sasakyan nito. Kung balak nitong ipasyal siya sa ibang lugar o mag-usap pa, ay pasensyahan na lang sila. Wala na siya sa mood. Sinira na nito ang mood niya.
Nang makarating sa sasakyan, ay inip na hinintay niya ito sa labas. Ang kupad mo, she said, just to annoy the hell out of him. Shut up. Nakangiti pa ring sabi nito sa kasumakay. Hindi man lang siya nito pinagbuksan ng pinto. Agad na rin siyang sumakay. Uuwi na ako. No. Anong no? Gusto ko nang umuwi. No. Binuhay na nito ang makina ng sasakyan. At hindi pa nagtagal ay papasok na sila sa isang luxury subdivision. Nagkukukot ang kalooban niya, lalo na't wala siyang magawa. Ito ang may hawak ng manibela. Alam mo, masyado kang sutil. Sinabi ng gusto ko nang umuwi. Saan ba tayo pupunta? Papakilala kita sa kapatid ko. I think she's going to like you. Hantaran niya itong pinandilatan. Tinawanan lang siya nito. Ang gusto nito ang nasunod. Nang makarating sila sa bahay ng kapatid nitong si Heather at asawa niyon, ay iniwan siya nito kasama ang babae. Wala siyang balak makipaglapit kay Heather. Sa tingin niya ay mas magandang mainis din ito sa kanya para magatungan nito ang kapatid. Kaya naman nang magkasolo sila ng babae, ay pailalim ang mga sulyap na iginawad niya rito. I don't like you. Diretsang sabi nito. Sa kung anong dahilan ay parang gusto niyang mapahiya, pero may nagbulong sa kanyang ipagpatuloy ang ginagawa. Pinagtaasan niya ito ng kilay at sinagot ng pabalang. Wala akong paki doon, hindi naman ikaw ang pakakasalan ko. Akala mo naman hindi ako gagawa ng paraan para hindi ka pakasalan ng kuya ko. Sa puntong iyon, alam na niyang nagdeklara ito ng giyera at gustuhin man niyang sumuko agad ay hindi niya gagawin. Kahit sa loob niya ay napapahiya siya sa sarili niya sa ginagawa niya sa isang taong wala namang kasalanan sa kanya. Batid niyang kailangan niya iyong gawin. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Kung walang angas, walang darel. Goodbye dreams. Hello Anton na buwisit ang drama niya. Di gawin mong gusto mo, pake ko, banat niya. Tingnan natin kung wala ka pa ring pake kung hindi na matuloy ang kasal ninyo. Ismid na ito. Namumula mga pisngi. Mukhang inis na ito sa kanya. Sayang, gusto pa naman niya ito. Siyempre ay hindi naman niya masabi na iyon nga mismo ang gusto niya. Pinagtaasan na lamang niya ito ng kilay. Naupo ito sa tapat niya at humalukip-kip. Saka siya pinakatitigan. Hindi naman niya magawang salubungin ang tingin nito kaya umabot siya ng tabako sa kahon niyon sa coffee table. Bakit ba kung kailan niya kailangan ay saka naman naubusan ng sigarilyo? Nasa lahi yata ng mga ito ang pagkakaroon ng katangiang tumitig sa nakakailang na paraan. Pwede bang huwag mo kong titigan? Mataray niyang sabi maya-maya. Nakakaimbierna eh. Pwes, magtiis ka. Tiis ka dyan. Napanguso siya. Alam mo, kanina ko pa napapansin na para kang walang pinag-aralan kung umasta. Nakakahiya ka. Pareho pa naman tayo ng alma mater. Paki mo! Muli niya itong binalang ng tugon. Napangiwi siya ngunit agad din iyong ikinubli. Marahas itong napailing-iling. Tila anumang sandali ay handang sampalin siya. Tumayo na ito at lumayo. Siya naman ay sinindihan na ang tabako. Mapait sa panlasa niya, kaya agad din niyang idinutdot sa ashtray. Hindi pa nagtagal ay nagbalik na doong muli si Heather, kasama ang asawa nito at si Anton. Ang dalawang lalaki ay kapwa nagtatabako. She had to admit, Anton looked more like 007 with tobacco wedged between his fingers, especially when his forehead was creased while looking at her. Tila ba nagtatanong ito sa pagkakatingin sa kanya? Hinala niya ay nagpahayag na ng opinyon tungkol sa kanya si Heather. Mabuti naman. Nagkibit lang siya ng balikat at tumayo na. Inaantok na ako. Tara na. We're leaving now. Paalam ni Anton sa dalawa. Wala siyang balak magpaalam sa mga ito. Dala pa rin ang plano niyang bad tripin ng mga ito. Ngunit isang nagbabantang sulyap ang iginawad sa kanya ni Anton. Kung bakit naman naapektuhan siya at natagpuan na lamang ang sariling nagpapasalamat sa mag-asawa. Salamat. Mauna na rin kami. Good evening. Nang balingan niya muli si Anton ay mukhang natuwa naman ito sa kanyang ginawa. Hindi niya matukoy ang dahilan kung bakit kahit idinidikta ng isip niyang irapan ito ay hindi naman niya ginawa. At dahil nailang na siya sa tila inis na inis pa ring tingin ni Heather, ay naisukbit tuloy niya sa braso ni Anton ang kanyang kamay. Tara na, salamat, mauuna na rin kami. Chapter 3. Plano ni Alejandra na bumawi sa gabing iyon. Ipapakilala raw siya ni Anton sa mga kaibigan nito. Noon kasing ipinakilala siya nito sa mga magulang nito ay hindi niya nagawang ituloy ang plano. Nahiya siya. Umurong ang tapang niyang sindakin ng mga ito sa sama ng ugali niya, sa kawalan ng manners. Hindi kaya ng sikmura niyang gaspangin ang mga katandaan. All she could do was stay quiet. At mukhang nagbigay iyon ng impression na low IQ siya. Ang nakakainis lang, si Anton ay mukhang hindi apektado ng lahat. He still wanted to marry her. In fact,
Nagpadala na ito sa kanya ng wedding venue choices. Natawagan na niya ang kanyang lolo. Kaswal niya itong tinanong kung paano napapayag si Anton sa kasalang iyon. Wala namang sinabi ang matanda kundi hindi raw mapahindian ni Anton ang lola nito. Lalo na siyang nadismaya sa nalaman. Hindi niya kayang pakialaman ang damdamin ng lalaki patungkol sa lola nito. Matagal na niyang kilala ang matandang babae, bagaman hindi sila madalas magkita. Mabait siya rito. Ano ba naman kasi ang malay niyang darating ang panahong kailangan nitong ma-turn off sa kanya para hindi siya ipakasal sa apo nito? Sabi ni Anton, ordinaryong party lang daw ang pupuntahan nila. Gagawin iyon sa isang club sa Quezon City. Nagpasya siyang magsuot ng basketball jersey, ball cap at rubber shoes. Mukha siyang magrarap anumang sandali. Nang dumating si Anton ay mukhang hindi ito nabigla sa suot niya. Tuloy-tuloy ito papasok at naupo sa couch. Inabot nito sa kanya ang isang paper bag. Ano to? Takang tanong niya. You better change to this. Go ahead. Hindi. Panay ang naging pag-iling niya. Tama na itong suot ko. Ayaw ka nang magpalit. Nakakatamad. Bumuntong hininga ito. Gusto mo pang ako magbihis sa'yo? That's fine by me. Itinaas nito ang mga balikat at lumapit sa kanya. Sukat na paatras siyang bigla. Ngumisi ito at lalo nang lumapit sa kanya. Bigla na lamang sumasal ang kanyang dibdib. Hindi pa niya nalilimutang noong maihatid siya nito sa bahay makagaling nila sa bahay ng mga magulang nito ay hindi lamang siya nito hinagkan sa labi. Umabot sa leeg niya ang halik nito. Tulad noong una, maigi at bigla niyang naalala si Daryl. Ang nakakainis lamang doon, nakakarami na ito at hirap siyang tanggihan ito. Huwag ka nang lalapit, angil niya. Di ba bibihisan kita? Nakakaloko itong ngumiti. I would love to see you naked, honey. Magpapalit na! Singhal niyang tumakbo na sa kanyang silid. Dinig niya ang halakhak nito. Busangot ang mukhang napilitan na siyang isuot ang dala nitong damit. Napapailing siya habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. She was now wearing a nice dress. Alam na agad ng lalaki ang sukat niya. At malamang, nahulaan na nito na hindi nito magugustuhan ang suot niya. Noong ipinakilala siya nito sa mga magulang nito ay pang teenager din ang suot niya. Nang makababa siya ay ngiti-ngiti naman si Anton. Paanong hindi? Napasunod na naman siya nito sa gusto nito. Para bang alam na nito kung paano siya nito pasusunurin. At iyon ang ikinaiinis niya rito kaya ismid na ismid siya. Mukhang natatawa na naman ito sa kanya. Umaalog na ang mga balikat nito. Isa pa iyon sa ikinaiinis niya rito. Kapag napipiko na siya ay lalong hindi ito nagseseryoso. Para bang walang kabagay-bagay rito mainis man siya. Nakakagigil. Hanggang sa tuluyan ng magkatunog ang ngiti nito. You're cute, Alejandra. Naiinis pa rin ako sa'yo, ingos niya. Pero natigilan dahil lumapit ito at hinapit siya. Really? Bulong nito. Yes, really. Your kisses otherwise. Anito, saka siya hinagkan sa labi. She wondered why his lips seemed to taste sweeter and sweeter each time. Nang maghiwalay sila ay kusa niyang pinahid ang lipstick na bumahid sa isang bahagi ng labi nito. He held her hand and they headed out. Daryl, saglit lang to, para din sa atin ito. Nanlalatang naisip niya habang bumabiyahe sila. My God, what did he see in you? Tagumpay ang misyon ni Alejandra gaspangin ang mga kaibigan ni Anton sa party. Sa isang club iyon ginanap. Isang babaeng kaibigan nito ang hantaran ng nagtanong sa kanya. Tinungga niya ang beer direkta sa bote, saka iyon inilapag sa bar. Binalingan niya ang babaeng nagpakilalang Kate, kaklase raw ni Anton noong college. Sayaw tayo! Bago pa makapagprotesta si Kate ay higit-higit na niya ito sa gitna ng dance floor. Ang dalawang kamay niya at braso ay ibinigayway niya sa ere. Hindi pa nakontento ay nagrunning man siya kahit hindi bagay sa tugtog. Panay ang woo niya, daig pa ang nanalo sa karera. Nakanganga na sa puntong iyon sa kanya si Kate. Ang ibang nagsasayaw ay tumabi na rin. Paano'y masyado siyang magaslaw at sinadya niyang tamaan ang mga ito. Sa puntong iyon ay nag-alala na siya. Ang inaasahan niya ay may malaking brasong hihigit sa kanya palayo doon. Isang galit na Anton na tuluyan ng mapipikon sa pagkapahiya nito. Abay nauubusan na siya ng dance steps. Wala pa rin gusto umawat sa kanya. Nag-iisa na lamang siya doon sa gitna at ang nagsasayawan ay nakapaikot sa kanya. Ang ilan ay natatawa, ang iba ay tulala, ang iba ay napapailing. Through that crowd, she tried to look for Anton. Pawis na siya, hindi niya ito makita. She was getting disappointed, until finally she saw him. He was seated on a low chair with a glass in hand.
Nakatingin ito sa kanya, and there was an amused smile on his face while both his eyebrows were raised. Hindi niya alam kung maiirita o mapapahiya o mapipikon. She couldn't take her eyes off him. She was waiting for any reaction aside from amusement. She was waiting for him to look at her with anger or disgust even. She just embarrassed them both in front of his friends and he was amused? What the hell was the matter with him? Tumigil na siya sa pagsasayaw. Noon naman ito tumayo at lumapit sa kanya. He held her by the waist. Where are you going, huh? Pagod na ako. Iinom ako. Anya. Hindi ka man lang nagyayang sumayaw. Parang gusto kong magtampo. Tila nanunod yung wika nito. What's the matter with you? Mariing bulong niya rito. Tumawa lang ito. Tila hindi alintanang nakatingin pa rin sa kanila ang mga kaibigan nito. Let's dance some more. Why don't we? Nagtitigan sila hanggang sa naningkit ang kanyang mga mata. Pumorma na siyang magra-running man. Pero marahan siya nitong pinapihit. Sa gayon ay nakatalikod siya rito. Her back was against his body. He started dancing behind her and he was a fine dancer. The man knew how to groove. At nawalan na siya bigla ng ganang mag-running man doon. She just danced with him. They grooved like lovers. Nang humarap siya rito ay tumingin siya sa mukha nito. Nakatingin ito sa kanya nang magtungo ang kamay sa likuran niya. Inilapit siya nito sa katawan nito. Anton, she uttered when she got so close and felt him getting aroused. She knew instinctively what was poking her. You should know this early that I'm a very hot-blooded man, honey. Don't be surprised when we're married. Uwi na tayo. Napayuko siya. Ayaw na niyang sumayaw. Natakot siyang bigla sa intimacy nilang iyon. It was something so new to her. She had been kissed before, but never had she felt against her skin a man's thing. Anton was larger than life. He was overwhelming. Ibang level ito. Hindi yata niya kaya siya nangangamba. Itinaas nito ang kanyang muka. At doon, sa gitna ng party, walang pakialam siya nitong hinagkan. Nang maghiwalay sila ay ngumiti ito. Let's go? Ha? Lumapad ang pagkakangiti nito at umalis na sila roon. Nagpaalam na ito sa may birthday. It was as if he didn't even care about the people there. Hindi ka na nagpaalam sa iba? Anya nang nasa sasakyan na sila. Yeah? Nilingon siya nito. Tila nanunodyo. You care? Hindi mga wala namang kwenta ang mga kaibigan mo. Ang lakas ng tawa nito, mukhang hindi na-offend. Scott is my only real friend there. Tukoy nito sa may birthday. I think he likes you. Huwag nitong sabihin kinulang pa ang mga dance steps na ipinakita niya sa mga konyo na iyon kanina. Gumawa siya ng eksena sa birthday party na iyon. Nagustuhan pa rin siya ng birthday boy. Nagbuga na lamang siya ng hangin. Sa kalagitnaan ng mainit na halik ni Anton, sumambulat ang kantang Laklak at natigilan si Alejandra. Iyon ang pansamantala niyang ringtone, just to complete her overall look. Sumabay sa pag-ilan lang sa kabahayan ang halakhak ni Anton. Maybe he found her ringtone funny. Siya naman ay natigagal ilang sandali sa gwapo nitong muka. I believe that's your phone, wika nito. Halos wala sa sariling tumangulang siya at nagmamadaling kinuha ang phone. Lalo siyang nanlata nang mabasa ang pangalan ng boyfriend sa screen. Nanliliit siyang bigla. How could she not stutter now? Ni minsan, hindi pa sila nag-torrid kiss ni Daryl. Sa tuwing mauuwi sa ganoon ang uri ng paghalik nito ay umiiwas siya at sinasabi ritong sakana. Sa honeymoon na nila para mas exciting. Ang dahilan niya, iyon mismo. Gusto niyang maging exciting ang honeymoon nila. Kung bakit kay Anton ay ibang-iba ang reaksyon niya, hindi niya kayang ipaliwanag. Hello? Kumusta, Ali? Masaya ang tono nito. Sinulyapan niya si Anton. Nakaupo ito sa couch. Nakangiti ito sa kanya. Lumayo siya at nagtungo sa kusina. Daig pa niya ang isang puganteng nagtatago. Ang hina-hina ng boses niya. It was as if Anton had superhuman powers and could hear her while he was meters away. Tiba, sabi ko naman sa'yo, mag-text ka muna, aniya sa boyfriend. Hindi kailangang malaman ni Anton na may Daryl na nabubuhay sa mundo. Mahirap nang pakasiguro. Namiss na kita eh. Tila namang nagtatampong wika nito. Same. Pakiramdam niya'y makikidlatan siya anumang sandali. Nitong nakaraang ilang araw, kinain na ng mga pagpaplano at ni Anton ang isipin niya. Mahirap alalahaning maigi si Daryl, ganoong nasa ganoon siyang sitwasyon. Nakausap mo na ba ang lolo mo? Wala itong ideya na ang gusto ng lolo niya ay pakasalan niya si Anton. Saka na lamang niya sasabihin iyon dito. Kapag maayos na ang lahat, mahirap na makikigulo pa ito sa mga isipin niya o siya sa isipin nito.
Alam na nga niyang problemado ang lalaki dahil kakaopera lang sa inay nito at nasagad ang ipon ng lalaki. Oo, gusto niyang dito muna ako. Saglit itong nagkwento sa kanya at hindi naman niya matiis na hindi ito pakinggan. Napasinghap na lamang siya nang pumaikot sa bewang niya ang bisig ni Anton. What's taking you so long, honey? Bulong nito sa kanyang tainga. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. I have to go now, aniya sa kasintahan. Okay, ingat ka. Love you, Ali. Same. Bye. Inabot na ni Anton ang cellphone at ito na ang nagdiin sa end button niyon. Baliwala nitong inilapag iyon sa counter at pinagtuunan ng pansin ang gilid ng kanyang leeg. Anton, tama na nga yan. Kinulang sa tapang ang tinig niya. I know you want me to, honey. Oo. Hinarap niya ito, pero ayaw ko. Naiintindihan mo ba ako? For a while, he looked at her as if trying to read her mind. And then he sighed and smiled. I understand. Give me a kiss. A peck, right here. Itinuro nito ang pisngi. Anton naman eh. Give me a peck. Iningusan niya ito at tumalima na lang. Ngiting-ngiting tumango ito at iginiya na siya pabalik sa sala. Akala niya ay aalis na ito ngunit hindi. Naupo lang sila sa couch at inakbayan siya nito. Tell me things about you. Hindi ka pa ba uuwi? Maaga pa. Ayoko ng parati mo kung tinataboy. Ayokong kung magsalita ka sa akin para kang hari. Cause I'm your king, baby. You're my queen. Ang corny mo. Ang lakas ng tawa nito. So tell me, where did you learn all those dance steps? Napatawa na rin siya. Chapter 4. 2 buwan ang matuling lumipas. Anton was both annoyed and amused with everything Alejandra did and made him do. Kung may hindi nagbabago, iyon ay ang pasya niyang pakasalan ito. Palagi itong laman ng kanyang isip, tulad ngayong nasa meeting siya. Sa kabila ng lahat ng mga bagay na ginagawa nitong batid niyang sinasadya nito, ay wala pa rin siyang nakikitang malaking dahilan para huwag itong pakasalan. He had decided that he was going to marry her. Despite his sister's arguments, his mother's indirect suggestions for him to think things 1,000 times over, and some of his friends' blunt and unpleasant opinions about her. Sa lahat ng iyon, hindi niya masisi ang mga taong kumukontra sa plano niya. Hindi pa rin tumitigil si Alejandra sa magaspang nitong pakikitungo sa lahat ng kakilala niya, maliban na lamang sa kanyang mga magulang. Gayunman, nakikita niyang malayo sa personalidad nitong madaldal ang pakikiharap nito sa mga katandaan. Kapag kasama nila ang mga iyon, gaya noong una niya itong ipakilala sa mga iyon, ay kumibo-dili lamang ito, kahit magalang naman ang bawat pagsagot. He knew she wanted him to back out of the wedding. He knew about that a long time ago. It didn't take a genius to figure that one out. Hula niya'y maibibigay dito ng lolo nito ang gusto kung siya ang magsasabing hindi na niya ito pakakasalan. Iyon lamang naman ang nakikita niyang dahilan. What Alejandra didn't know was that he was enjoying their little game, and he knew it was getting difficult for her to resist him. He could tell with the way she kissed him. Hindi tumutugma ang sinasabi nito sa ginagawa. He knew if he wanted to, he could make her beg for more. There was always something holding him back. Marahil ay ang mga pakiusap nito o ang pag-aalalang baka pagkatapos ng lahat ay labis itong magsisi sa nagawa. Anyway, he could wait until their honeymoon. Wala na itong magagawa dahil desidido na talaga siyang pakasalan ito. Naisip niyang kung dumating ang pagkakataong iyon, titigilan na marahil nito ang mga palabas. Of course, he would miss all her antics. At natutuwa siyang sa ngayon ay hindi pa ito nauubusan ng mga iyon. Sa tuwina ay may sorpresa itong nakahain sa kanya. Sari-saring kakulitan ang hindi ito nauubusang gawin para ma-turn off siya rito. She didn't have a clue she looked even cuter doing all those things. And he loved guessing what she was up to, what she was going to come up with next. Nang matapos ang meeting ay nagtuloy na siya sa kanyang opisina. Pumasok naman doon si Heather. You should get more sleep, you know, and you haven't shaved yet. Natawa siya. Oo nga si Ali, kasama ko kagabi. At isinalaysay niya rito ang ginawa nila ng babae kagabi. Heather didn't find the story amusing. Nagpahayag ito ng opinyon tungkol sa babae. Isang bagay na hindi iilang ulit na nitong nasabi. The Alejandra you know is different from the woman I'm still planning to marry. We're playing a little game. Who's gonna give up first? And I'm not gonna lose. Halatang hindi ito kumbinsido sa sinabi niya at mukhang napikon at iniwan na siya roon. Maghapon siyang naging abala sa trabaho at pagsapit ng 5:00 ay nagpasya siyang tawagan si Alejandra. Unattended ang cellphone nito at bahagya niya iyong ikinapagtaka.
Hanggang sa makalabas siya ng opisina ay hindi pa rin niya ito makontak. Sinubukan niya ang landline nito ngunit wala naman doong sumasagot. He decided to go to her house. Isang note ang nakadikit sa pinto nito. I left. See you in 2 weeks. It was one of her antics that annoyed him more than amused him. Nauubusan na ng panahon si Alejandra. Batid niya. Ang tagal sumuko ni Anton. Naiinis na siya. Ang ginawa niya ay nilayasan na lamang niya ito. Hindi rin naman nakakatuwang parati na itong naroon sa bahay niya o parati na siyang isinasama sa kung saan-saan. At kapag tatanggi siya ay parating napapasunod naman siya nito sa bandang huli. She was starting to hate the person he was making her turn into. A cooperative girlfriend. Naiinis siyang napapasunod siya nito kahit sa umpisa ay tigas ng pagtanggi niya. The implication of that was something so hard for her to swallow. Binuksan niya ang cellphone nang nasa Tagaytay na siya. Hindi pa man nagtatagal ay nagring na iyon. Galit ang tinig ni Anton nang mag-hello siya. Where are you? Tagaytay, kumusta? Pang-inis ang tono niya. You didn't even tell me where you were going. Angal nito. Ayaw ko eh. Sige na. Anya. Nasaan ka dyan? Highway. Kakain ako ng bulalo dito. Bye! Inoff na niya ang cellphone at inilagay iyon sa silent mode. Panay ang ring niyon ngunit inignora na lang niya. Binasa niya ang mga text na pumasok. Halos lahat ay mula sa lalaki. Ang huling text nito ay nagsasabing maghintay siya sa kinaroroonan niya at darating daw ito. I-text daw niya kung saan. Hindi siya nag-text kung saan siya naroon. Nag-drive siyang muli hanggang sa mag-check-in siya sa isang inn sa highway ng Batangas. Doon siya nagpalipas ng gabi. Tanghali na siyang nagising kinabukasan. Ang dami na niyang missed calls. Ang dami rin niyang text messages. Tinawagan niya si Anton. Where the hell are you? Singhal nito. Batangas? Mamamasyal pa ako eh. Don't you dare hang up on me. But she did. Naligo lang siya at kumain. Matapos ay nag-drive ng muli. Norte na siya nakarating. Sa isang bar sa Antipolo siya humantong 6:00 ng gabi. Kahit mag-isa ay uminom siya. Anyway ay may malapit namang inn doon. Doon na lamang marahil siya magpapalipas ng gabi. Tingnan niya kung sino ang unang makalbo sa inis sa kanila ni Anton. She had to admit she was getting bored all by herself. Aminado siyang minsan ay masarap din kasama si Anton. Natutuwa siya sa mga kwento nito. Kahit tungkol sa negosyo ang inilalahad nito ay hindi niya kinababagutan. By 10 in the evening, she was full. Kaunti lang naman ang nainom niya. Panay pagkain ang nilantakan niya. Nag-check-in na nga siya sa inn. Noon niya tinawagan si Anton. Sunduin mo nga ako dito, Anton. Anya rito. Nakainom na ako, ayoko mag-drive pa uwi. Ayoko dito matulog. Nasaan ka? Mahinahon ang tinig nito. Tila suko na. Antipolo. Antipolo? Noon ito parang nainis. Alam mo ba kung nasan ako? Batangas! Para akong tanga ritong naghahanap sa'yo sa lahat ng motel dito. Do you have any idea how dangerous it is to be on your own? Bumuntong hininga ito. Where exactly are you? Sinabi naman niya rito. Please don't leave, okay? 3 araw na akong walang tulog. Huwag mo na akong pahirapan. I'll be there in 2-3 hours. Nawala na ito sa linya. Nakagat niya ang ibabang labi. Bigla siyang nakonsensya. Naisip niyang mukha marahil itong engot na naghahanap sa kanya habang siya ay himbing na natutulog na. Pero kasalanan naman nito. Hindi naman niya sinabi ritong hanapin siya nito. Naghintay na lamang siya doon. At gaya ng sinabi nito, makalipas ang ilang oras ay kumatok na ito sa kanyang pinto. He looked terrible. Gusot ang damit nito. Halatang hindi pa nag-aahit. Still, he smelled wonderful. Sorry, kagatlabing sabi niya kahit wala sa plano niyang humingi ng dispensa. Tumango lang ito at tumuloy na doon. Matulog ka na muna. Tapos tataas ka na naman. Buntong hininga nito. Hindi na, promise. Ikaw naman kasi. Sinabi ko ba sa'yong hanapin mo ko? Malaki na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Napakagatlabi siya. Kaya ka uminom mag-isa at tumuloy dito? Nasa Pilipinas ka kung hindi mo alam. You're pissing me off, you know? Get your things, we're leaving. Hindi na, dito na lang tayo. Hindi mo na kayang mag-drive. Look, I have an early appointment. Sinipat nito ang relo. That's 5 hours from now. I can't afford to be late. Let's go. Tumango na lamang siya at isinukbit na ang bag niya. Ito ang nagbayad doon at sa parking area ay nag-agawan pa sila ng susi nito. Ang sabi nito ay ipapakuha na lamang kinabukasan doon ang kotse niya. Hindi naman ako lasing, kaya ko mag-drive. 2 bote lang ang nainom ko. Ako na ang magmamaneho. Nakainom ka! Stop insisting! Singhal na nito at inis siyang pinagbuksan ng pinto. Napilitan siyang sumakay na doon.
Napansin niyang may isang ubos na bote ng Red Bull sa sasakyan. Minamasahe rin ito ang leeg habang nakatutok sa daan ng mga mata. Awang-awa siya rito. Hindi na lamang siya umimik kahit parang gusto na naman niyang mag-sorry. Kung kailan malapit na sila, ay saka nito ihinimpil ang sasakyan sa isang tabi. I don't think I can drive, sambit nito. Ako na, agad niyang sabi. Lumipat siya sa kabila at pagbukas niya sa pinto ay nakapikit na ito doon. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito, ngunit hindi na ito nagmulat ng mata. Agad siyang kinabahan. She felt his pulse. Mahina iyon. Anton, please wake up. Please. Hindi na ito magising. Bigla siyang napaluha sa pangamba. Dahil malaki itong tao ay hindi niya ito makuhang ilipat mag-isa sa kabila. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinawagan niya ang kapatid nito. In 15 minutes, Heather and Fred were there. Ang sama ng tingin sa kanya ni Heather. Katulong ang mga ito ay dinala nila sa malapit na ospital ang binata. Habang ine-examine ng doktor ito, ay hinarap siya ni Heather. Ano na naman ang ginawa mo sa kapatid ko, ha? Angil nito sa kanya. So sorry. Nagyuko siya ng ulo. Sorry. Alam mo ba? Heather, saway dito ng asawang si Fred. Nakakainis eh. Palibasa kasi, walang idea yung babaeng yan. Heather, ulit ng asawa nito. Natahimik lamang ito, bagaman simangot na simangot. May appointment pa raw siya, Anya. I'm going to take care of that, Alejandra. Nothing to worry about, wika ni Fred. Salamat. Noon naman sinabi ng doktor na okay naman daw si Anton. Hindi kailangang i-admit. Mataas lang daw ng bahagya ang blood pressure nito, ayon sa doktor. Nothing to worry about. Stress lang daw ito at kulang sa pahinga. Binigyan nito ng mga vitamins ang lalaki. Anton still seemed weary, but there was a small smile on his lips. She was still worried about him. Anton, sorry ha. Bulong niya rito. It's alright, baby. Doon ka na lang sa bahay, aalagaan kita. Lumapad ang pagkakangiti nito. You promise? Panay ang naging pagtango niya. Inakbayan siya nito at lumabas na sila sa ospital. Ang sabi ni Heather ay ihahatid na ito sa bahay ng mga magulang na mga ito. Ngunit ayaw ni Anton. No, my fiancé is going to take care of me. Kuya, alam mo... No arguments. For God's sake, it's too early for that. Halatang napipilitan lamang si Heather. Si Fred ang naghatid sa kanila ni Anton sa bahay na tinutuluyan niya. Si Heather naman ang nagmaneho ng sasakyan ni Anton patungo doon. Panay ang bili ni Anton sa bayaw na panay naman ang tango. Nang maihatid na sila ay nagpaalam na rin ang dalawa. Ipapadala na lamang daw doon ni Heather ang damit ng kapatid. Huling bili nito sa kanya. If something happens to him, I'm gonna kill you. Angil nito. Nakapasok na sa loob ng kabahayan si Anton at hindi na iyon narinig. Nainis na siya sa kawalan nito ng tiwala. Di sige, pumasok na rin siya at isinara ang pinto. Nasa silid na niya si Anton at nakahiga sa kama. Hindi na siya nag-atubiling ayusin ito. She took off his pants and his shirt. Pinahiram niya ito ng malaking t-shirt niya. Ngingiti-ngiti lamang ito. Lalo yatang tataas ang blood pressure ko sa'yo. Iniwasan niyang tingnan ang boxer shorts nito. Tumahimik ka na nga, matulog ka na muna. Ikaw naman kasi, sinabi ng see you in 2 weeks, naghanap-hanap pa. Yan tuloy na pala mo. Please, magpahinga ka na. Ikukuha kita ng gatas. Lumabas na nga siya at nang magbalik ay may dala ng gatas. Masunuri naman ang pasyente niya. Agad nitong inubos iyon. Pikit na. Ayoko. Anton naman eh. Gusto ko tabi tayo. Halika na. Tinabihan na nga niya ito. He held her in his arms and not a minute later he was fast asleep. She could only sigh looking at his handsome face. Chapter 5. May gigil na tinusok ni Alejandra ng tinidor ang balat ng manok sa pinggan ni Anton. Napatingin ito sa kanya at pinandilatan niya ito. Bawal yan sa'yo. Ani ang isinubo na iyon bago pa ito makatugon. Ikatlong araw na nito sa bahay niya. Hindi lamang ang blood pressure nito ang minomonitor niya, kundi maging ang kinakain nito. Siyempre ay concerned siya sa lalaki. Siya ang dahilan kung bakit ito nag-pass out. Sa ngayon ay normal na ang blood pressure nito. Normal na noon pa mang nakapagpahinga ito ng maayos. Pero istrikto pa rin siya sa pagkain nito. Natatawa na nga ito sa kanya. Wala naman daw itong hypertension. Hindi naman daw nangangahulugan na tumaas ng kaunti ang BP nito ay may hypertension na ito. Siyempre ay alam niya iyon, ngunit mabuti pa rin iyong sigurado. Istrikto naman ng nurse ko. Ngiting-ngiti ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito naman ang kanyang napasunod sa gusto niya. Lahat ng bawal nitong kainin ay hindi naman ito kinakain basta't sinabi niya. Bawal din itong magpuyat kahit minsan ay kinukulit siya kapag magkatabi na sila sa kama.
Isang milagro na wala pang nangyayari sa kanila kahit parati siya nitong siniseduce. Hindi rin niya alam kung paano niya ito natitiis gayong madalas na parang gusto na rin niyang pagbigyan ito. Naka-leave ito pansumandali sa opisina, ngunit babalik na rin doon bukas. Nakaayos na ang bag mo, imomonitor ko ang BP mo. Dadaanan kita sa opisina mo. Huwag ka nang dumaan dito sa gabi at hindi ka pwedeng parating pagod. Negative. Pwede ba, Anton? Huwag ka nang makulit dyan. Masama bang gusto ko parating kasama ang babaeng pakakasalan ko? Inirapan niya ito sapagkat nakangiti ito habang tutok na tutok sa kanya ang mata. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o hindi. Minsan ay parang gusto niyang kiligin kapag ginaganoon siya nito, pero palagi rin niyang naiisip na kabaliwan pa rin ang gusto nitong mangyari. Imposibleng in love ito sa kanya, lalo namang hindi siya in love dito. Si Darrell ang pakakasalan niya. Hindi kailangang mabago ang lahat ng dahil lamang sa nag-uumapaw na physical attraction sa pagitan nila ni Anton. Malayo pa rin sa pagmamahal ang atraksyong pisikal. Men can't live on bread alone, just as relationships can never live on lust alone. Nagkataon lang na magkaiba sina Anton at Darrell. Si Anton ang tipo ng lalaking panandalian lang. Si Darrell ang panghabang buhay. Darrell did what she told him to. Anton was the exact opposite, and she could never spend her life doing what Anton bid her to. It would be strenuous. At wala nga talaga sa plano. Ano ba at pinag-iisipan mo pa yung bagay na yan? Sigaw ng isip niya. Noon naman may kumatok sa pinto. Agad siyang tumayo para buksan iyon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita si Darrell. Ngiting-ngiti ito sa kanya. May dala pang bagahe. Namiss kita, Ali. Iyon lang at niyakap na siya nito ng mahigpit. Saka ikinulong ang kanyang muka sa mga kamay nito at akmang hahalikan siya. Get your hands off her! Napalingon si Alejandra kay Anton. Madilim ang mukha nito. Bago pa makapag-react si Alejandra ay akmang susuntukin na ni Darrell si Anton. But Anton was fast. Bago lumapat dito ang kamao ni Darrell ay nasuntok na ito ni Anton. Napatili si Alejandra at iniharang ang sarili kay Darrell. Batid niyang hindi niya kayang awatin si Anton sa laki nitong tao. Stop it, you two! Sigaw niya. Sino ba yan? Si Darrell. Natigilan si Alejandra. Binalingan niya si Darrell at awang-awa siya bigla rito kahit naiinis din at nagulat. Wala sa personalidad nito ang biglang mananapak. Napakatanga rin nito para isipin na kakayanin nito si Anton na mas matangkad at muscular dito. Darrell, magpapaliwanag ako sa iyo mamaya. Umuwi ka muna sa inyo. Bakit nauna ka pang magpunta rito ni hindi mo sinabing uuwi ka? Alejandra! Si Anton, mukhang gigil na gigil pa rin. Hihintayin kita mamaya sa amin. Wika ni Darrell at tumalikod na. Ganoon talaga ito. Kapag sinabi niya ay ginagawa agad. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ayaw nitong manghiram siya ng perang pangpuhunan sa kanyang lolo ay wala itong nagawa kundi pumayag. Dahil sinabi niyang iyon ang pinakamaganda niyang gawin. He trusted her completely. Alejandra, I'm waiting. Untag sa kanya ni Anton. Madilim na ang mukha nito. At sa puntong iyon ay nabatid niyang wala na siyang choice kundi ipagtapat dito ang lahat. Naupo siya sa sofa. Ito ay nanatiling nakatayo kahit pilit niyang pinauupo. Bumuntong hininga na lang siya at nagsimula ng maglahad. Sa huli ay nakalma na ito at naupo na rin. Laking pasasalamat niya na mukhang madadaan niya ito sa pakiusap. Kung sanay noon pa niya nabatid, di sanay noon pa siya nakiusap. Kaya yun, pakiusap ko sana sayong ikaw na lang ang tumanggi sa akin. Wala namang mawawala sayo. Madami pang matutuwa. Si Heather, matutuwa siya. At nararamdaman ko rin naman na hindi ganoon kainit ang pagtanggap sa akin sa inyo. You deserve someone better, Anton. This is what we're going to do. Wika nito pagdaka. Mataman siyang nakinig. You're going to talk to that Darrell tonight, like you told him to. And you're going to tell him you're breaking up with him. If you think you can talk your way into making me turn my back on our wedding, you have another thing coming. Nalaglag ang kanyang panga. Ang bait mo naman pala, Ali. No wonder my friend wants to marry you. Wika sa kanya ni Scott. Naabutan siya nito sa opisina ni Anton sa akto ng pagliligpit ng blood pressure monitor na ginamit kay Anton. Lumabas saglit ang lalaki sa opisina. Inis pa rin siya rito dahil sumama ito nang kausapin niya si Darrell. Inamin na niya sa boyfriend ang lahat. Wala na itong nagawa. Ang pangako niya rito ay temporary lang ang setup na hinding-hindi siya magpapakasal kay Anton.
At ngayon, inis pa rin siya sa lalaki dahil hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong umatras sa kasal. Akala mo lang yun? Aniya kay Scott. Hindi ko pa kakasalan ng friend mong napaka-arugante sa loob-loob niya. No, it's true. You know, honestly, after Layla, I never thought he'd ever get married. Tumaas ang kilay niya. Layla? Napangiwi ito. Oh, sorry. You don't know who Layla is. Right. Me and my big mouth. Ex niya? Tanong niya. Tumango ito. Nasaan na siya ngayon? Tanong niya. Nagkibit ito ng balikat. Halatang ayaw na nitong magsalita tungkol sa babaeng iyon. Did he love her? Giit ni Alejandra. Did he love her? Are you kidding me? She's like Anton's biggest love. Muli na naman itong napangiwi, kasabay ng marahas na pag-iling. Tumayo na ito. I'm going now. Teka, nag-uusap pa tayo eh. Okay lang naman sa aking malaman eh. Ano ang full name niya? Anya. Layla Graho. Please don't tell Anton I told you about her. Tumango siya. Nasaan na siya ngayon? I don't know. Paano? Mauna na ako. Nais pa sana niyang magtanong ngunit tila nagmamadali na ito. Agad siyang nagbukas ng Facebook. Hinanap ang pangalan ng babae. Where's Scott? Tanong ni Anton na nagbalik na sa opisina. Umalis na siya eh. Tugon niya. So this Layla Graho is your biggest love, huh? What happened? Sa isip-isip niya. Uwi na tayo sa bahay mo? Nakangisi nitong tanong. Ang aga-aga pa, magtrabaho ka naman. Irap niya. Natawa lang ito. Ayaw siya nitong paalisin doon at wala nang ginawa kundi pakalungin siya rito kahit tila kailangan pa nitong asikasuhin ang tambak na papeles sa mesa. Sa totoo lang, grabe mang sedus ang lalaki at ang hirap ding mainis ng husto dahil malambing. Mamaya, pupuntahan kita sa apartment mo. Ipagluluto kita ng hapunan. Wika niya. Meanwhile, magtrabaho ka muna. Mamimili muna ako ng ingredients. Nakangising inabot nito sa kanya ang susi ng apartment nito na kinuha naman niya. Just when she turned her back, he grabbed her ass. Agad siyang napapihit at pinandilatan ito. Tawa lang ito ng tawa. Nagbuga na lamang siya ng hangin at lumabas na. Sa ilang sandali, nangingiting hindi niya matukoy kung ano nga ba ang gagawin niya. And then, she remembered she had to find out who Layla was and where she lived. She was going to bring Layla back into Anton's life so the man would let her go. Kung bakit hindi siya ganap na natutuwa sa plano ay saka na niya pagtutuunan ng pansin. She had to focus on bigger things. That's when she remembered the miserable expression on Daryl's face when they talked. That convinced her she was doing the right thing. Tinawagan niya ang lalaki. Alejandra was humming a song while making dinner. Hindi naging mahirap sa kanyang hanapin si Layla. Nakita niya sa Facebook na may common friend sila ni Layla at iyon ay ang kapatid ni Daryl. Small world. Hindi pa niya sure kung ito nga ang Layla ni Anton pero ayaw niyang mag-message sa Facebook at mahirap nang mag-iwan ng digital trail. Inalam niya sa kapatid ni Daryl ang address ng babae. Bukas ay nakaplano na siyang puntahan ito at kausapin. Titingnan lang muna niya kung uubra ang plano niya. Napasinghap siya ng madama mga labi ni Anton sa kanyang leeg. Niyakap siya mula sa likod habang nakatapat siya sa kalan. My girl seems happy. She had to admit that he was melting her defenses. Pero kasi talagang iba ang dating nito. Ang lakas ng sex appeal. At tao lang naman siya. It's true what they said about love and lust. That those were two separate things. She sighed and faced him. Sinesedus mo na naman ako. Gabi na. Kailangan ko pang magluto dahil alam kong gutom ka na. Kumain ka na ba? Umiling ito ngunit ipinagpatuloy ang paghalik sa kanya. Tumigil ka na dyan. Magluluto pa ako. Lalo naman niyang itinagilid ang leeg, allowing his lips more space. Ito na lang kaya ang iapunan ko. Healthy ito. Mas masarap pa. Anton. Saway niya. Pero parang lukalukang nakatagilid pa rin ang leeg. Panay na ang pagalit sa kanya ng isip niya. Wala naman siyang ginagawa kundi magpakawala ng mga malalamyang pagsaway sa lalaking kinaiinisan niya. What the hell was the matter with her for sobbing out loud? Lust. It was all just lust. And she was too old to still be inexperienced. Siguro ay nagwawala ng sadya ang hormones niya. Wanna see my room, honey? Anton, magluluto pa ako. Gutom na rin ako. Pinapihit siya nito at hinagkan sa mga labi. Mainit, mapaghanap ang halik nitong iyon. At tumugon siya ng buong sidhi. Huminto ito. Lumayo ng bahagya sa kanya at ikinulong ang kanyang muka sa mga palad nito. Iminulat niya ang mga mata.
Bahagya pang nakaawang ang kanyang mga labi. May ngisi sa labi nito. He didn't say a word and let go of her face. He continued stepping back with his eyes still on her face, as if trying to tell her he could and would kiss her again if only she asked him to. Tease. She fought the urge to pull him and kiss him. Magkakasunod ang kanyang naging paglunok. And then, she remembered her plans. Pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang kanyang niluluto. My God, how do you do it? Tanong nito. I don't like you much. There's no special skill involved. Liar. Humalakhak ito at tinulungan na siya sa kanyang ginawa. Panay pa rin ang pagtitig nito sa kanya. She had to endure him while cooking for them. Nang matapos, inutusan niya itong maghain. Aba, sumunod naman ito sa kanya. Dapat lang, ngayon lang ito. They had dinner together and then they watched the show on Netflix. Agad na niya itong pinatulog at nangulit itong doon na rin siya matulog. Ganoon nga ang kanyang ginawa. Nang himbing na ito ay tahimik siyang naghagilap ng alaala ni Leila sa silid. She didn't have to look for long. Sa huling drawer ng closet nito ay natagpuan niya ang mga larawan ng dalawa. Mga sulat, souvenirs. Tama ang nahanap niyang Leila sa Facebook base sa mga larawan. And she concluded he still felt something for her. For why would he still keep those stuff? Hindi niya maunawaan ang nadama niya nang makita ang mga iyon. Was it sadness? But why? Ayaw na niyang isipin. Maybe there was still something that could make him and Leila revive the old feeling. Kung hindi man naging maganda ang paghihiwalay ng mga ito, ay kay Leila na lamang niya tatanungin. Wala na siyang panahon para sa karagdagang research. Nauubos na iyon. Isa pa, kanino siya magtatanong? Kapag nakausap na niya si Leila, malalaman na niya kung itutuloy pa niya ang planong iyon o hindi na. Bahala na. She looked at Anton again. He definitely didn't look like the kind of man who would keep photos and mementos of a past love if he didn't love that person anymore. She never thought he could be sentimental. She had always seen him as a domineering man. Pwede rin pala itong maging sentimental. Siguro ay mahal na mahal talaga nito ang Leila na iyon. She felt foolish hating Leila a bit. Naisip niyang marahil ay dahil lang sa hula niya ay tender si Anton dito, samantalang sa kanya ay utos ng utos. Kapag sinabi, hindi pwedeng tanggihan niya. She sighed, left him a note and left. Tomorrow, she was going to talk to Leila Grajo. Chapter 6. Disappointed si Alejandra nang makita na sa personal si Leila. Sa Facebook ay mukha itong Diyosa. Sa mga larawan din naman ni Anton. Pero filter lang pala lahat. The woman looked cheap, to be honest. Hindi rin siya ang tipo ng babaeng nang hihila pababa ng kapwa babae. Pero may kung ano kay Leila na hindi niya maturol. Hindi magaan ang loob niya rito. Malaking babae, siguro ay 5'8", pero kakarampot ang ulo at ang iksipa ng buhok, kahit malapad at mahaba ang leeg. Mukha tuloy itong paper mache sa Gigantes Festival. Maliban sa mismong ulo, malaki na ang lahat dito. Muscular at mataba at the same time, ang katawan na parang hugis square. Malalaki ang mga mata, ang ilong, ang mga labi, ang mga tainga. While big women like her usually looked dignified and royal, Leila was the opposite. Siguro ay dahil sa suot nitong pambahay na dress. Bakat na bakat ang malalaki nitong dibdib. May malaking tatak ng Prada sa gitna na halatang fake naman. May kailangan ka, untag nito sa kanya. Walang kapinuhan sa pagbigkas nito ng salita. Maayos naman ang bahay. Malaki rin naman. Ngunit halatang hindi ito masasabing kaliga ni Anton pagdating sa kabuhayan. I'm Alejandra. Nagkausap tayo sa phone. Tinawagan niya ito sa landline bago nagtungo roon. Sa kapatid ni Daryl niya nakuha ang numero. Ikaw pala yon, pasok! Agad naman siyang tumalima. Malinis naman ang kabahayan. Mukhang mag-isa lamang itong nakatira doon. 4:00 pa lamang ng hapon at gusto niyang magtaka kung bakit nasa bahay lang ito. Wala ba itong trabaho? Hindi niya natanong sa kapatid ni Daryl. Nag-utos ito sa isang unipormadong kasambahay ng maiinom. Sa kanyang opinyon, hindi bagay ang nakaunipormeng kasambahay sa bahay nitong hindi naman kalakihan. Anong ang kailangan mo? Tanong nito. I think there's no other way to say this. Do you know Anton? Anton Fabregas. Siyempre, kilala ko siya. Agaw nito. Kumusta na siya? He's doing okay. I'm his fiancé, by the way. Niloloko mo ba ako? Bahagyang tumaas ang tinig nito. Nananahimik na ako, pwede ba? Teka, hindi ko yata naipaliwanag ng maayos. May sadya ako sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Humugot muna siya ng hininga.
May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Natahimik ito, nagyuko ng ulo. Nang tumingin ito sa kanya ay namamasa ang mga mata. Mahal pa rin ba niya ako? Pumiyok ang tinig nito. Kaya ba nandito ka dahil galit ka sa akin dahil mahal pa rin niya ako? Napalunok siya. Ang tanging nadama niya sa reaksyon nito ay pakikisimpatya. Mukhang may nakanti siyang matinding emosyon dito. And she was willing to bet her pinky she was still in love with Anton as well. Mahal mo pa ba siya? Ulit niya. Sukat na pahagulgol ito sa palad. Ano pang silbi kung nandyan ka na? Ipapaubaya mo ba siya sa akin? Oo. Tumingin ito sa kanya. Hilam ng luha ang muka. Talaga? Tumango siya. Make him yours. Pero huwag mo nang sabihin kinausap kita. Pwede ko bang ipakiusap sa'yo yon? Panay-panay ang naging pagtango nito. Salamat. Maraming salamat. Marahan siyang tumango at sinabi ritong mas maganda marahil kung doon na lamang ito magtutungo sa apartment ni Anton. Ibinigay niya rito ang address. Naisip niyang baka sa opisina ay makita pa ito ni Heather o ng kung sino man. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ng babae. Pagkibit ng balikat lamang ang nakuha niyang itugon. Nagdikit ang mga labi ni Anton habang nakasakay sa kanyang kotse. Kitang-kita niya si Alejandra na papasok sa bahay ni Darrell. Kanina, nang puntahan niya ito sa bahay nito para sana ay sorpresahin, ay nakita niyang papasakay na ito sa kotse kahit ang sabi nito ay hindi ito aalis ng bahay. Ayaw niyang sundan ito, pero naalala niyang buo rin ang tiwala niya noon kay Leila. Pero saan nauwi ang lahat? Kahit ayaw ay sinundan niya si Alejandra at hayun, doon pala ito patungo sa bahay ni Darrell. He called her up. 2 ring pa lang ay agad na nitong sinagot iyon. Hello? Where are you? Tanong niya. Dito sa bahay ng kaibigan ko. Umuwi ka na. Mainit ang ulo niya. Bakit ba? Mukhang naiinis ito. Umuwi ka na. Giit niya. Ayaw ko. Isa ka dyan. Mamaya pa ako uuwi. Alejandra, I'm giving you an hour. If you're not home in an hour, you will not like it. I swear to you. Iyon lang at pinutol na niya ang linya. Hindi na niya kinailangang maghintay ng matagal. Maya-maya lang ay nakita na niyang palabas na ito ng gate. Ihinatid pa ito ni Darrell hanggang sa sasakyan at sumibad na iyon maya-maya. Noon siya nakatanggap ng tawag sa gwardya ng bahay niya. Agad niya iyong sinagot. Sir Anton, may babaeng naghahanap po sa inyo rito. Leila Graho daw po. Hindi siya halos makapaniwala sa kanyang naririnig. Leila, the one ghost from his past he tried so hard to forget, but could not. He had to admit there were still days and nights that he wanted to see her again, although he didn't have a clue what he would say to her. Pakiramdam niya ay nanlaki ang kanyang ulo. Sir, pukaw sa kanya ng kausap. Tell her I'll be there. And he headed home. Hindi mapakali si Alejandra. Noon lamang nangyari na hindi tumawag si Anton sa kanya buong gabi at ngayon ay buong umaga. Gayong pinauwi-uwi siya nito noong nasa bahay siya ni Darrell kahapon. Kaya naman siya nagtungo doon ay dahil tinawagan siya nito at sinabing magkita naman sila. Hindi pa man nagiinit ang puwet niya ay heto na agad si Anton, inuutusan siyang umuwi. At siya namang isang luka-luka at kalahati umuwi nga. Kahit alam niyang technically ay pwede siyang hindi sumunod kay Anton. Ewan kung bakit sumunod naman siya. Pagkatapos ay ni isang tawag hindi siya naalalang bigyan. Jerk! Mabuti pa ang babae nito, tumawag sa kanya kanina. Iyon nga marahil mismo ang nakapagpainis sa kanya. Nauna pang magbalita sa kanya si Leila kaysa rito. Ang sabi ni Leila nang tawagan siya nito ay pinuntahan na nito kahapon pa si Anton sa apartment nito. Siyempre pa ay napagtagni na niya na iyon ang dahilan kung bakit hindi na nito naalalang tawagan siya. Ang sabi ng babae, nagkausap daw ng masinsinan ng dalawa. Hindi ito nagdetalye. Isang bagay na ikinainis niya, ngunit dala ng pride ay hindi na binusisi pang maigi. Hinagip ng kanyang kamay ang susi ng kanyang sasakyan at nagpa siyang magtungo kay Darrell. Ito lang naman ang makakausap niya tungkol doon. Ito lamang ang nakakaalam ng plano nila. Nang makarating doon ay agad siyang naglahad ng inis dito. Tanong nito, bakit daw inis na inis siya? Paano akong hindi maiinis? Luko-luko siya. Nandito ako, pinauwi niya ako, tapos ni hindi siya tatawag? Sira pala siya. Para sabihin ko sa kanya, hindi maganda ang babae niya. Magsama silang dalawa. Mga buwisit sila sa buhay ko. Buong maghapon siyang nagtatalak doon hanggang sa mapansin niyang tila hindi na kumikibo pa si Darrell.
Nakamasid lamang ito sa kanya, tila binabasa ang kanyang isip. Napahiya naman siya. Tara Darrell, labas tayo. Gusto mo? My treat. Hindi pa tayo nakakalabas mula noong nakabalik ka. Tumango ito at ito na ang nagmaneho ng kanyang sasakyan. Unay nag-dinner lamang sila hanggang sa magyaya siyang uminom sila ng kaunti. Pinagbigyan naman siya nito. Panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Naghihintay na tumunog man lang iyon. Ilang ulit na niyang ibig tawagan si Anton, ngunit parating pinipigilan niya ang sarili. Bakit siya tatawag dito? Bahala ito sa buhay nito. Pakasaya ito kasama ang babae nitong sarap. Totoo namang babae nito iyon. Siya ang legal. 9:00 pa lang ng gabi ay nagyaya na si Darrell na ihatid siya. Marami na raw siyang nainom. Hinayaan na lamang niya ito. Nang maihatid siya ay hindi muna niya ito pinauwi. She suddenly felt so lonely. And she knew she wouldn't be able to sleep anyway. Kapag umalis na ito, marahil ay buong gabi niyang pagmamasdan ng cellphone niya at patuloy na maiinis. Malaki ang hinala niyang magkasama na naman sa mga oras na iyon ang dalawang peste sa buhay niya. Habang nakapatong ang ulo niya sa balikat ng nobyo, ay bumukas ang pinto. Sabay pa silang napalingon doon. What's he doing here? Malamig na tanong ni Anton. Ikaw ang anong ginagawa mo rito? Matapang na balik ni Alejandra. Pare, nakainom siya. Ikaw nang bahala. Mauna na rin ako, wika ni Darrell. Napamaang siya rito hanggang sa maalala niyang may palabas pa nga pala sila, na wala silang relasyon. Bahagya lamang tumango si Anton at isinara na agad ang pinto paglabas ng lalaki. What's wrong with you? Malamig pa ring tanong ni Anton. Mas gusto pa niya kapag pinagagalitan siya nito. Ayaw niya iyong gantong parang bato ang nagsasalita. Hindi na ito naiinis ngayon dahil may Lela na itong muli. Nakakabwisit. Wala. Ikaw, what's wrong with you? Angil niya. Are you going out with that guy again? Anito. Paki mo, taas noong sabi niya. Noon ito nagkaroon ng reaksyon. Nagdilim ang mukha nito at inilang hakbang siya. Ayoko sa lahat yung ginaganyan ako. Kinakausap kita ng maayos. Ano ang meron sa inyong dalawa ng lalaking yon? I turn my back for 1 second and I find him here in your house? Anito. Buisit! Singhal niya. Hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi nito. Ang tumatakbo pa rin sa bahagyang langong isip niya ay hindi siya nito tinawagan buong gabi kagabi at buong maghapon ngayon dahil lang sa Lela na yon. Itinayo siya ni Anton na ikinabigla niya, kaya muntika na siyang napasubsob sa dibdib nito. Pero nakaalalay ang lalaki. Ikinulong nito sa mga kamay ang kanyang muka, saka siya hinagkan sa mga labi. His kiss was rough, demanding, hot. Gusto sana niyang iiwas ang muka pero mabilis niyang nagustuhan ang sensasyong dulot nito. She responded to his kiss like she did to his kisses before. She placed her hands on his neck and pulled him even closer to her. All of a sudden, she wanted to kiss him so bad, to possess him, to give herself to him. Nang maghiwalay ang kanilang labi ay pinakatitigan siya nito. There was so much passion in those eyes that she once again kissed him. Siya na ang nagkusang naglapat ng mga labi niya sa mga labi nito. Kiss me more, damn it, Anton. She almost growled at him when he once again stopped kissing her. She didn't know what just came over her. She just wanted him so bad. He didn't need any more coaxing. Magkabilang kamay nito ang nagkulong sa kanyang muka para mas lalo siyang mahagkan. They stumbled onto the sofa. He was on top of her. His lips went down her neck, then up her earlobe to her collarbone. Mabilis na ang agwat ng kanyang paghinga. Hinubad nito ang kanyang blusa at tinukso ng mga labi ang kanyang dibdib na may manipis pa ring saplot. Ang init ng mga labi nito ay tumagos sa manipis na tela. Oh, Anton, anas niya. Hinubad nito ang lahat ng saplot niya. Dinama at tinikman siya nito. Ang tangi niyang nagawa ay iarko ang katawan para salubungin ang mga maiinit nitong labi. Sinambit niya ang pangalan nito kasabay ng pagsabog ng luwalhati sa kanyang katawan. Are you okay, honey? Anton asked with a tender smile on his lips. Oh, you! She tenderly and shyly smiled at him. She sat on the sofa and with a grin on her lips pulled him near. He put one finger under her chin and kissed her lips. He then guided her hand down his body. She was almost trembling with anticipation. She wanted to give him the pleasure he gave her not a minute ago, and he just let her, until he pulled her up and uttered with his lips, almost pressing one side of her mouth. Honey, are you sure this time? Oh yes, bulong niya. Soon, she felt their bodies become one, and it felt so wonderful. Nakatulog siya sa mga bisig nito at nagising na yakap pa rin ang lalaki.
hanggang sa marinig niya ang phone nitong tumunog. Nagpanggap siyang natutulog pa rin. Layla, sagot nito. Hindi na niya narinig pa ang ibang sinabi nito sapagkat lumayo na ito sa kanya. Pinakiramdaman lamang niya ito. Unti-unting parang dinadaklot ang kanyang puso. And then she felt him kiss her cheek. Nadama niya ang blanket na isiniksik nito sa kanya. Narinig niya ang pabukas-sara ng pinto. Nagmulat siya at nagtungo sa bintana. Hindi nagtagal ay nakita niya itong sumakay sa kotse at umalis na. And she knew he was driving away from her to go to Layla. Nilunok niya ang bumikig na luha sa kanyang lalamunan. Dapat pang matuwa siya. Tamang direksyon ang tinatahak ng plano niya. Ang nangyari kagabi ay wala sa plano, ngunit naganap na. Wala na siyang magagawa para baguhin iyon. Natukso lang siya. Tuloy ang plano. Baka bukas makalawa ay magpaalam na sa kanya ng formal si Anton. Nagpasya siyang magtungo kay Daryl. Kapag nakita na niya ito, maaalala niya ang mga plano niya. Iyon ang kailangan niya. Sapagkat tila unti-unti na niyang nalilimutan ang mga iyon. Chapter 7. Si Heather ang napagbuksan ni Alejandra. Pagod na siyang gaspangin ito at siguro ay hindi na kailangan dahil mukhang tagumpay ang kanyang plano. 3 araw nang hindi siya tinatawagan man lang ni Anton matapos ang naganap sa kanila. Ang tanging komunikasyon nila ay 3 messages, isa bawat araw. How are you? 3 araw na iyon ang message ng lalaki. Kapag tumugon siya ng okay, ay hindi na ito magre-reply. Sa nakalipas na ilang araw, naging tambayan niya ang bahay ni Daryl. Pilit niyang kinukumbinsi ang sariling doon siya nababagay. Tuloy, aniya kay Heather, matamlay. Would you like something to drink? Tumango ito. Kumuha siya ng canned soft drink at isinilbi sa babae. Napadaan ka yata, aniya. I was just wondering, where have you been? Where are you while your man is being taken away by Layla? Color me surprised. Sarkastikong naisaisip niya. It was odd, feeling bad when here was a woman telling her plans were succeeding. Tumikim siya maya-maya. Alam mo, sa totoo lang ayoko sa'yo. Pero parang unti-unti na akong nakukumbinse na okay ka. Mula noong parati mong dalawin si kuya sa opisina para i-check ang BP niya, dalhan siya ng pagkain, asikasuhin siya. Kaya hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang nawala. Alam mo ba kung sino ang parati niyang kasakasama ngayon? Sino? Anya. Pero sa loob-loob, again, please pardon my complete lack of surprise. Si Layla! Do you have any idea who that horrible woman is? Noon siya nagkaroon ng tunay na ekspresyon. Sa pananalita nito ay tila ba mas malala pa sa kanya ang Layla na iyon. Nagpatuloy naman ito sa paglalahad sa kanya. Pakumpas-kumpas pa ang kamay at panay ang palatak. That woman ruined my brother's life. Mahal na mahal siya ni Kuya Anton na lahat ng gusto niya ginagawa naman noong isa. Everything she has now came from my brother, even her house. At alam mo ba kung ano ang ginawa nun kay Kuya? Pinagpalit siya sa iba. Napipilan siya. She suddenly felt so miserable and confused again. Bakit ganoon? Magkaiba ang sinasabi ni Heather ngayon sa itsura ni Layla noong nakausap niya ito. She saw with her own eyes how the woman cried with the mention of Anton's name. Napatingin siya kay Heather. Anton never told me. Of course he wouldn't! Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ni Kuya para kay Layla at natatakot akong isipin. Isa lang ang alam ko. Hindi ko papayagang maagaw niya si Kuya sa'yo. Sure, you pissed me off before, but something tells me you really honestly care for my brother. And I like you better than Layla. Sila na ba? Kayo pa ba? Hindi ko alam. Hindi siya tumatawag sa akin. At hindi ka na nagpupunta sa opisina. Bakit? Hindi siya nakaimik. Siyempre ay hindi niya masabing pinababayaan na lamang niya sina Layla at Anton. Siya naman ang gumawa ng paraan para magkaharap muli ang dalawa. Nilagay na niya sa isip niya, pilit isinisiksik doon na para sa ikabubuti niya iyon. Iyon na ang unang plano, hindi na dapat pang mabago. Let me guess, you knew about Layla? Sabi nito, mukhang wala namang ideyang hindi lang niya basta alam. Siya pa ang promotor. Malay mo, mahal nila ang isa't isa. Wala sa personality mo ang maging martir. At hindi ako papayag na ngayon ka pa maging martir. Kahit hilahin kita araw-araw para bantayan ang kapatid ko, gagawin ko. Kung magiging masaya naman sila. Don't you get it, Alejandra? Layla is a user. She was never in love with my brother. She used him before to get what she wanted in life. Nakapagpatayo siya ng negosyo. But you know what I found out? She's bankrupt. No wonder she's back in my brother's arms.
Hindi pa rin siya kumbinsido. Baliwala na ang plano. Ang mas mahalaga ay kung ano ang kahihinatnan niyon. Hindi naman siya Superman. Kung sadyang mahal pa ni Anton ang babaeng iyon, nahula niya ay siyang totoo. Hindi niya kayang baguhin iyon. Alam mo, meron akong hinding-hinding malilimutang ginawa ng babaeng iyon sa kapatid ko. Nasa bahay kami noon. Nagkaroon yata sila ng tampuhan. Nagtantrums siya sa harap ng parents ko. Kinausap siya ni Kuya sa labas ng bahay. And when I came to tell them dinner is ready, you know what I saw? Binato niya ng sapatos si Kuya. Bigla ay napatayo siya. Ano naman ang ginawa ni Anton? Wala. Later on, he told me it's his fault. He made her mad. That idiot! Nagmamadaling hinagilap niya ang bag at sabay na silang nagtungo ni Heather sa opisina ni Anton. Habang daan ay inilahad nito ang masalimuot na breakup ng dalawa. Halos manginig siya sa galit. What are you doing here? Tanong ni Anton kay Alejandra. Natural, nag-init ang ulo niya dahil naabutan niya roon si Leila. I came to check your BP. Binalingan niya ng tingin si Leila. Who the hell is she? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Wala na siyang pakialam kahit ano pa ang maging reaksyon ng babae. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. This is Leila. Leila, this is Alejandra. Hindi siya natuwang walang label ang pakilala ni Anton sa kanila. Mas lalo siyang hindi natuwa sa nakakalokong ekspresyon sa muka ni Paper Mache. Pleasure to meet you. Sarkastikong sabi nito, trying hard ang bigkas ng mga salita. The pleasure is all yours. Balik niyang sing sarkastiko. Alejandra. Saway ni Anton na lalo nang nakapundi sa kanya. Now she knew she made a mistake bringing this bitch back in Anton's life. Wala na ang nakakaawang itsura nito. Mukha na itong nagyayabang, hindi pa man. Anton, Heather needs to talk to you in her office. Gusto lang niyang makausap ang babaeng pangit in and out. Magigets na naman siguro ni Heather iyon. Mukhang napipilitan lang lumabas si Anton. Akala ko ba ibibigay mo na sa akin si Anton? Ani Leila. May gana pang manita sa kanya. Ang kapal talaga ng muka. Akala ko kasi matino ka. Linta ka pala. Akala mo hindi ko malalaman kung ano pala ang ginawa mo kay Anton? May paiyak-iyak ka pang nalalaman noong kausapin kita? Angil niya. Napaiyak ako sa tuwa. Ang laki ng problema ko sa pera noong dumating ka. Hulog ka ng langit sa totoo lang. Dumating ka at sinabing nandyan lang si Anton. Maalala ko pa lang siya parang naaamoy ko na ang bangko. Sabi nito, hindi bagay ang kayabangan sa itsura. Nagdikit ang labi niya. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Kapag nakita pa ulit kita rito, ilalampaso kita. Naiintindihan mo? Huli ka na. Mahal pa rin ako ni Anton. Malamang alam mo rin yon. Kaya mo nga ako hinanap, di ba? Nanginig siya sa galit. Bigla ay gusto niyang mapaluha sa ngit-ngit. Umalis ka na. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Aniya sa mga ngiping halos magkalapit. Naagaw ko na dahil kahit kailan, hindi napunta sa'yo. Isinukbit nito ang bag sa balikat. Pero sige, aalis ako. Pagbibigyan kita dahil kawawa ka naman. Habang kasama mo siya ngayon, gusto kong ilagay mo sa isip mo ang plano ko sa kanya. Pakakasalan ko siya at aalagaan niya ako. Bilang ganti, susubukan kong hindi maghanap ng iba. Sana lang magawa ko. Ngumisi ito at tumalikod na. Nanatili siya sa kinatatayuan. Nangingilid ang luha. Nanginginig pa rin ang kalamnan. Noon lang siya nakadama ng ganoon katinding galit. Pakiramdam niya ay kaya niyang manakit kaya hindi na lang siya kumilos. Bigla, nagbago na ang kanyang mga plano. How ironic. Ngayon pa nagkaganito. Ngayon pa kung kailan niya naunawaang mahal niya si Anton. Again, she wanted to cry out of sheer desperation and anger. And then, Anton entered the room. Where's Leila? She left. I asked her to leave. Why? Malamig nitong tanong. Because I don't like her. Taas noong tugon niya. Hindi na ito umimik at parang wala siya doon na dumiretso sa upuan nito at inabala ang sarili sa trabaho. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang blood pressure monitor niya. Inabot niya ang braso nito, ngunit agad nito iyong binawi. I'm busy. Muli niyang inabot ang braso nitong muli nitong binawi. Please, Alejandra, I said no. My blood pressure is okay. Leave me alone. Binaliwala niya iyon. Inilapag niya ang gamit sa mesa at kumandong dito. Tila inis na nagpakawala ito ng buntong hininga. Ikinawit niya ang kamay sa leeg nito at inilapat ang mukha sa dibdib nito. Hindi siya umalis sa pwestong iyon kahit ilang ulit nitong sinabing abala ito. She felt like a fool but her heart didn't want to give up. Hindi siya papayag na tuluyan itong makuha ni Leila. Kahit sukdulang kalungan niya ito hanggang sa kasal nila, she was never going to let go.
Bakit ginaganito mo ko, ha? Paglalambing niya. 3 text lang ang ipinadala mo sa akin mula nung huli tayo nagkita. You just left after you made love to me and now you want me to leave you alone. Nagtatampo na ako sa'yo. Bumuntong hininga ito. I'm sorry, I'm just busy. Pero kay Leila may panahon ka? Sumbat niya. Hindi ito nakaimik. Lalo na siyang nagtampo. Sige, aalis na ako. Tumayo na siya. I'll text you. Iyon lang at muli na nitong pinagtuunan ang ginagawa. Nagmamadali na siyang umalis doon. Mas lalo nang nalito, naiiyak, nang hihina. Tanging alam niya ay dapat niyang ayusin ang lahat. First, she had to talk to Daryl. Mugtong-mugto ang mga mata ni Alejandra. She could imagine her heart to be so broken. Hindi lang para sa nangyari kanina sa opisina ni Anton, kundi para na rin kay Daryl nang magkausap sila. Hindi rin naman biro ang pinagsamahan nilang dalawa. But now she understood she loved him only as a friend. And her heart broke for him as he told her miserably how much she broke his heart. Kapwa sila nag-iyakan doon sa bahay ng mga ito. In the end, they parted as friends. Ngayon ay nasa bahay na siya. Hindi niya pa rin alam ang gagawin sa sitwasyon. Wala siyang definidong hakbang. Ang alam lang niya ay kailangan niyang awatin si Leila. She was willing to do everything, just to have Anton back. And she was still crying for she had never felt so helpless her whole life. Nag-ayos na siya ng sarili at pilit nag-isip ng plano kung paano paalisin sa eksena si Leila. Malaki ang hinala niyang mahihirapan siyang gawin iyon. And while she was deep in thought, she heard a knock on her door. Nang sumilip siya sa bintana ay nakita niya si Anton. He had a key to that house but he didn't use it. Agad niya itong pinagbuksan. Bahagya lang itong tumango sa kanya at tumuloy na. Do you want to have dinner? Anya rito. Hindi pa rin siya naghahapunan dahil wala siyang gana. Ngunit kung nagugutom ito, ay madali naman siyang makapagluto. No, please sit down, Alejandra. Anito, mahirap basahin ang tinig. Iyon nga ang kanyang ginawa. Kinakabahan na siya sa kaseryosohan ng mukha nito. She was anxious about whatever he was going to say. Anton, you're starting to scare me. Really? Sambit niya, nanginginig ang tinig. Alejandra, from the very beginning, you didn't want to marry me. You did everything you could for me to back out of our wedding. Dapat ako para makuha mo ang gusto mo. And I'm giving you what you want. Deklara ng lalaki. Napaawang na lamang ang kanyang mga labi. Wala siyang makuhang mailabas na salita sapagkat tila nabarahan ang kanyang lalamunan. She swallowed hard with the hope that that lump would disappear but it remained lodged in her throat. Tumayo na ito. So this is it, I guess. Take care of yourself. It was nice knowing you, Alejandra. Tumayo na rin siya, ngunit wala pa ring lumabas na salita sa kanyang lalamunan. Nakatingin lamang siya rito hanggang sa makarating ito sa pinto. Noon niya natagpuan ang tinig. After what happened to us, you're just going to say goodbye? Pumihit ito, marahan. We both wanted that to happen. Pupunta ka na ngayon kay Leila? Tanong niya. Yes, tugon nito. Hindi pwede. Mariing tutol niya. I'm sorry, Alejandra. Muli na itong tumalikod. Tinakbo na niya ito at pinigilan sa braso. Don't you dare go back to her or I swear in my father's name, I'm gonna make you regret it, Anton. Anya. Bring it on. Sambit nito. Nagsukatan sila ng tingin hanggang sa ibaba nito ang kanyang kamay at tumalikod na. Isinara na niya ang pinto sapagkat nagunahan na sa pagbagsak ang kanyang mga luha. She realized Anton was ready to do everything for Leila, even turn his back on his grandmother. Ano ang laban niya roon? Humahagulgol siya nang tawagan si Heather. Makalipas ang wala pang kalahating oras ay naroon na nga ito. Agad niya itong nayakap at isinalaysay dito ang naganap, and she knew she had to come clean with her. Sinabi rin niya rito ang tungkol kay Leila, na siya ang nagbalik dito sa buhay ni Anton. Oh, you! Mahigpit siya nitong niyakap at hinagod ang kanyang likod. It's okay, I forgive you, but I will never be able to if you don't help me stop Leila from once again making my kuya miserable. How? Anya. May nangyari na ba sa inyo? Tanong nito. Tumango siya. Did he use protection? Ani Heather. Umiling siya. Good, good. When did it happen? Heather asked. 4 days ago? Alejandra replied. Bad. Okay, here's what we're going to do. We're gonna tell Kuya Anton you're supposed to have your period today. We'll tell him that after 1 week. That means 1 week ka nang delayed next week. Ani Heather. Abay, napakamaldita rin pala nito. Heather, parang mali. Tutol niya. May sagot ito agad. Do you want to marry him or not? I do, but no buts, okay?
Agaw nito, saka inilahad ang plano. Chapter 8. Anton, I'm pregnant. Daig pa ni Anton ang namatayan sa ekspresyon ng mukha nito. Nabiyak ang puso ni Alejandra. At kahit ayaw niyang makita nito iyon, ay napaiyak na siya. Please, stop crying. Agad naman itong sabi, mukhang nag-aalala. Hindi ko naman kasalanan to, wika niya, matapang. She wanted him to know she was not crying because of his reaction. Her pride couldn't let him think that. Akala mo ba gusto ko ito? Hindi! Pero lalong hindi ko ito patatanggal kung iyon ang isasuggest mo. At lalong hindi ko hahayaan ang batang lumaking walang ama. Inakbayan siya nito at hinagkan sa ulo. Of course we'll keep the baby. Of course I will be there for it. Always. Thank you. I will provide for you too. Take care of all your needs. Anito. Noon siya napatingin sa mukha nito. Tumango ito, may bahagyang ngiti sa labi. I will, I swear, pangako ng lalaki. When will we get married? Kabadong tanong niya. I don't think that's possible, sagot nito. And why not? Bigla siyang nakadama ng galit. Ipagpapalit nito ang anak kay Leila? Oo, hindi siya totoong buntis, pero iyong idea ay nakakagalit. There's no love between us, Alejandra. Ano pa ang dahilang gusto mo? Sagot nito. Nag-init na naman ang kanyang mga mata. Agad siya nitong inalo. Mukhang paniwalang buntis siya. Huwag ka nang umiyak, baka makasama pa sa baby. Ikaw hikbi niya. Hindi ko naman maintindihan sa'yo kung bakit gusto mong magpakasal tayo. Bumuntong hininga ito. Dahil buntis ako! Kung totoo lamang na ang mga nagsisinungaling ay nakikidlatan, marahil ay tutong na siya sa mga oras na iyon. Nabibigla ka lang. Kapag napag-isipan mo ito, maiisip mong tama ako. Hindi natin kailangang sirain ang buhay natin pareho sa isang kasal na wala namang pupuntahan, sabi ng lalaki. How can you take care of my needs when we're not married? Tanong niya. I can. Believe me. Tumango na lamang siya at nanatiling nakaupo doon. Kahit paano ay natuwa naman siya nang makatanggap ito ng tawag mula kay Leila at sinabi nito sa babaeng hindi ito libre ng gabing iyon. Matapos niyon ay bitbit na nito ang coat at nakangiting nilapitan siya. Let's go, mommy, anito. She sighed and nodded. Paalisin mo ang babaeng yan dito. Paalisin mo yan! Daig pa ni Alejandra ang tunay na buntis sa pagtatantrums niya. Mainit na mainit ang ulo niya sa tigas ng mukha ni Leila. Dahil doon na sa bahay niya nananatili si Anton dahil sa pag-aakalang buntis siya, ay doon nagtungo si Leila kahit 8:00 na ng gabi. Ang kapal! Shh! Calm down! Ani Anton. Shh! Your face! Kapag hindi mo yan pinaalis, ako ang aalis. Kami ng baby mo ang aalis! Anya. Hindi na nag-abalang hinaan ang tinig niya. Magandang malaman na ng babae na buntis na siya. Iyon ay kung hindi pa nito alam iyon. Okay, calm down. Hinagkan nito ang kanyang noo at siya naman ay pabalibag na isinara ang pinto ng kwarto. Maya-maya ay agad din siyang sumilip. Papalabas na ng front door ang babae. Napangisi siya. Lumabas na rin siyang muli at naupo sa couch. Panay ang papak niya ng sitsirya habang tutok sa telebisyon. Ang suplada naman ng buntis, ani Anton. Nang tingnan niya ito ay nakangiti ito sa kanya. He looked more and more adorable by the day, especially when he took care of her like she was so fragile. Oo nga at ginagawa lamang nito iyon dahil akala nito ay buntis siya, ngunit sapat na iyon para lalo lamang mahulog ang loob niya rito. May 2 linggo na itong doon sa bahay niya nananatili. Ang gamit nitong iba ay naroon na. Ang sabi nito, aalagaan siya nito at aalalayan ng personal para sa kanilang anak. Minsan ay gusto niyang mainis dito. Magkasama man kasi sila sa silid ay doon ito sa couch doon natutulog. Konklusyon niya ay nagiging tapat lang ito kay Leila. Sa isiping iyon, kadalasan ay gusto niya itong gapangin, ngunit pinipigilan naman siya ng kanyang pride. Ang sabi naman sa kanya ni Heather, dapat ay gawa na niya ng paraan. Dapat na maulit na ang naganap noon para sa gayon ay magbuntis na siya. Ano naman ang gagawin niya? Maghuhubad sa harap nito? Paano na kung tanggihan pa siya? Mukha naman siyang kawawa. Makailang ulit na niyang naisip na sabihin na lamang sa lolo niya na buntis siya. Sa gayon ay mapilitan si Anton na pakasalan siya. Isinuhestyon na rin iyon sa kanya ni Heather. Ang kaso lang, labis siyang nangangamba sa kung paano kung matuklasan ng hindi. At paano kung pinilit na si Anton ng lola nito ay tanggihan pa rin siya. At lalong paano niya makukuhang isali pa sa panluloko ang lolo niya. Hindi niya kaya. Pagsabihan mo yung babae mo ha, ayoko nang makikita ko siya rito kundi sasabunutan ko siya. Nakairap na sabi niya kay Anton.
Tumango lang ito, nakangiti pa rin. Masyadong mainitin ang ulo mo. Anong magagawa ko? Binuntis mo ko. Isa pa, natatakot ako sa babaeng yon. Ayoko makita. Baka paglabas ng anak ko pangit din. Angil niya. Sukat na tawa ito ng malakas. Tinapik niya ang tabi. Dito ka nga. Tumalima naman ito bagaman may 3 ruler ang pagitan nila. Sa tuwing aabot ito ng sitsirya ay kailangan pa nitong dumukwang. Hanggang sa mapiko na siya at siya na ang lumapit dito. Umurong naman ito. Muli siyang lumapit hanggang sa wala na itong maurungan. Sa laki ng sofa, may stula silang tangang nakasiksik sa isang dulo niyon. Ikaw, dikit ka ng dikit. Anito. Bakit? Mabaho ba ako? Taas noong tanong niya, nang hahamon. Hindi, parang ang sarap-sarap mo nga eh. Anito. Sukat nag-init ang kanyang muka. Ang lakas-lakas ng tawa nito. Bakit ayaw mo akong halikan kung mukha pala akong masarap? Anya. Pero pagkasabi niya ay nagyuko siya ng ulo at sumubo ng potato chips. Hindi ito umimik at maya-maya ay napilitan siyang lingunin ito. Titig na titig lamang ito sa kanya. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa muka. Tila nag-aalangan, nagdududa. Ano ba talaga ang nakita mo kay Leila? Mas maganda naman ako. Natigil ang sasabihin niya dahil bigla nitong itinaas ang kanyang muka at siniil siya ng halik sa labi. She longed for that moment to come. She kissed him back as she imagined she would. Soon, he was making her experience wonderful sensations again. And just as before, he felt her and tasted her. She did that same thing to him. She gave herself to him in complete abandon. The act was a lot more beautiful than the first time. But as she was enjoying the afterglow of it, he said with so much regret, I'm sorry, Alejandra. This will never happen again. She almost cried but didn't. She just stayed curled up beside him, afraid to breathe a word. Sabi ko naman sa'yo, kapag pupunta ka sa doktor, sasama ako eh. May himig ng pagtatampo si Anton. Matabang nangiti na lamang ang isinukli ni Alejandra sa lalaki. Siyempre ay hindi niya ito masasama sa doktor dahil wala naman siyang doktor. Tinawagan niya ito sa opisina sapagkat itinimbre ni Heather na naroon na naman daw si Leila. Ang sabi niya kay Anton, kailangan nitong umuwi agad dahil may sinabi ang doktor na kailangan nitong malaman. Kumusta naman daw? Ano ang sabi ng doktor? Tanong nito. Maayos naman daw ang baby. Kailangan ko lang daw ng mas maraming vitamins. Pinauwi kita agad kasi ang sabi ng doktor, kailangan kong pagbigyan ng sarili ko sa paglilihi ko. Ikaw ang pinaglilihian ko. Anya, kumunot ang noo nito. Sinabi ng doktor yon? Oo. Ako ang pinaglilihian mo? Ang gwapo siguro ng baby natin. Anito. Naupo na ito sa couch, malayo sa kanya. Mula nang mangako itong hindi na mauulit ang naganap sa kanila, ay lalo na itong umiwas sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong nito. Hindi pa. I'm gonna cook for us. Anitong tumuloy na sa kusina. Noon naman may kumatok sa pinto at nang buksan niya ay si Daryl ang bumungad sa kanya. Agad niyang nilingon si Anton. Nakatingin ito sa kanila, blanko ang muka. Anong ginagawa mo rito? Baling niya sa bisita. Bukas na ang balik ko sa Taiwan. Narinyo na ang kontrata ko. Ani Daryl. Anton, I'll be back. Aniya sa lalaki. Tumango lang ito. Lumabas na siya at isinara ang pinto. Doon na lamang sila sa baitang na upo ni Daryl. Sorry ha. Sorry sa lahat. Okay lang. Kumusta ka na ba? Masaya ka naman ba? Tanong ng lalaki. Hindi ko nga rin alam. She sighed. Saglit silang nagkwentuhan hanggang sa magpaalam na rin ito. Niyakap niya ito. Hinagkan nito ang kanyang pisngi, saka umalis na rin. Nang magbalik siya sa loob ng kabahayan ay nasa kusina pa rin si Anton at nagluluto. Nagpasya siyang tulungan nito. Doon ka na lang sa sala. Anitong ni hindi tumitingin sa kanya. Tutulungan na kita. Wala naman akong ginagawa. Aniya. Hindi na, tanggi nito. Pinabayaan na lang niya ito. Napansin niyang tahimik lang ito kahit na kumakain na sila. Ni hindi siya nito sinusulyapan. Nasa pagkain ang atensyon nito bagaman napansin niyang halos hindi naman ito ginagalaw iyon. Anton, si Daryl, panimula niyang hindi nito pinatapos. You don't have to tell me anything about him. But I want to explain. There's nothing to explain. And honestly, I don't care about him. Or the two of you. I only care about my baby. And Leila, of course. Hindi niya inasahan ang pagbulusok ng damdamin niya. She realized she had been behaving like the complete fool that she was. And there was no way she was going to keep being that fool. He didn't care about her.
He friggin' didn't care about her. That was the worst thing he could say. Although at the back of her mind, she sort of knew that already. Gusto lang niyang maniwala, tulad ng isang hangal, na kaya niyang ibalik ang dati nitong entusiasmo para sa kanilang ugnayan. Tumaas baba ang kanyang dibdib sa magkakahalong damdamin. Alejandra, sambit nito. Kinagat niya ang labi at saka tumalikod. Diretso siya sa kanyang closet at nag-empake. Hinawakan siya nito sa braso. What are you doing? Tanong ng lalaki. Let me go! Pumalag siya, saka ito bahagyang itinulak sa dibdib. Oh, she hated him for changing her plans, her dreams, her life. She hated him for coming into her life and turning her world upside down. She hated him for making love with her and then saying sorry afterwards. She hated him for not being able to care for her as a woman. Most of all, she hated him for not being able to love her back. She hated him for loving Layla. She hated him. Oh, she did. You're not gonna leave, Anito. Oh, I'm so going to leave, singhal niya. Please, Alejandra, this is not good for the baby, please. There's no baby, she yelled. I am not pregnant. Natigilan ito sa kasinambit. You're lying. I was, but now I'm telling you the truth. I am not pregnant, Anton. We are not going to have a baby. Inabot niya rito ang kahon ng sanitary napkins niya. You see this? I used some only last week. I'm not pregnant. Happy now? He didn't say anything although he looked as if he was going to burst for a while. Pulang-pula ang mukha nito. Nagsalubong ang kilay. Nagdikit ang mga labi. Gumitaw ang ugat sa leeg. Nang muli itong magsalita ay bahagya lamang umawang ang mga labi. Why? Malamig ang tinig na tanong nito. Nag-iwas siya ng tingin at ipinasok ang damit sa bag. Answer me! He demanded. Hindi siya nakaimik dahil sa magulong isip niya ay hindi na niya na-anticipate ang siguradong tanong nitong iyon. Ano ngayon ang sasabihin niya? Na hindi inaasahan na na-inlove siya rito? And what? Let him laugh at her face? Masyado nang maraming nawala sa kanya sa saglit niyang pagkakakilala rito at hindi siya aalis para iwanan dito ang tanging natitira sa kanya. Her pride. Damn it, Alejandra! Bulyaw nito. You made me look like an idiot and you're not leaving until you tell me why. Maging siya ay nasorpresa sa bilis niyang tumahin ng istorya. I needed to. For the money, you know. My lolo had a change of heart. He told me I should really marry you. So I thought I'd marry you and then after a year, file for an annulment. By then I would have had the money. And now I realize I really couldn't do anything to make you marry me. So why am I wasting my time with you while the love of my life just left for Taiwan? Susundan ko siya. Tama na ang kalokohang ito. While he looked angrier by the second, she too got more furious by the second. Mas nakakagalit sa kanya ang katotohanang nagpapakatanga ito para kay Layla na wala namang kwenta. Napakatalim ng tinging ipinukol nito sa kanya. He turned away and headed out. Narinig niyang bumalagbag ang pinto sa sala at nang magtungo siya roon ay ang tunog na ng umarangkada nitong sasakyan ang kanyang narinig. She broke down and cried. Chapter 9. Sophia's ang pangalan ng shop ni Alejandra. Pangalan niyon ng kanyang ina. Located in Quezon City, malapit sa bahay niyang tinutuluyan. She sold art supplies. Sa tabi ng tindahan ay isang coffee shop. Sa itaas naman ng gusali ay isang gallery. She owned that building. Bigay ng lolo niya ang puhunan. Binili niya ang building na iyon. Nang maghiwalay sila ni Anton ay tumuloy siya sa kanyang lolo. Inamin niya rito ang lahat at sa huli ay ibinigay nito sa kanya ang perang ipinangako nito, kasabay ng paghingi ng paumanhin. Hindi raw nito inaasahang doon mauuwi ang lahat. Si Heather ang katulong niya sa pag-aasikaso ng mga negosyo. Naging totoo niya itong kaibigan. 3 linggo pa lamang bukas ang tindahan at coffee shop ay madami ng customers. Naroon sa store si Heather. Madalas ito doon. Palibasa ay nag-resign na sa kumpanya para daw maghanda sa pagbubuntis na matagal na nitong plano. Kalimitang nagkukwentuhan lang sila ng kung ano-ano at iniiwasan niyang magtanong tungkol kay Anton. Pinagsabihan niya itong huwag nang magkwento tungkol sa kapatid. It was still painful thinking about him, the man who couldn't love her. Nang lumabas ng store para magpunta sa coffee shop ay natigilan siya. Naroon si Anton, kausap si Heather. Nang mapatingin ito sa kanya ay agad na nagkagatla ang noon nito. What are you doing here? Ito pa ang nagtanong sa kanya. What are you doing here? Balik niya. Pilit pinakaswal ang tinig kahit biglay tinambol ang kanyang dibdib. May ilang baliw na sandaling gusto niya itong takbuhin at yakapin. Kumustahin. She swallowed that longing. I thought you flew back to Taiwan, anito. Bahagya lang niya itong tiningnan at sumulyap kay Heather na nagkibit lang ng balikat. Well, I didn't. Should I apologize for still being in the country?
Anya, hindi maiwasang maging sarkastiko. You told me you're going back to Taiwan with him, Daryl. Giit ni Anton. Sa uri ng pananalita nito ay para pa itong naninita. Napipiko na siya. Hindi nga ako umalis eh. Ano bang problema doon? Masyado bang masikip ang Pilipinas para sa ating dalawa? Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo guguluhin ni Layla. Bakit mo sinabing susundan mo siya kung hindi naman? Tanong nito. Sa puntong iyon ay mukhang nag-iinit na ang ulo nito. Sa punto ring iyon, sagad na ang PC niya. Pasensya ka na ha? Pasensya ka na kung nagbago ako ng isip. Hindi ko alam na bawal pala. Tila walang narinig na binalingan nito ang kapatid at sinita. And you didn't tell me she's still here? Nagtanong ka ba? Si Heather. Kahit na, angil nito. Ano bang problema mo talaga ha? Umalis ka na nga rito. Anya, hindi na nakatiis. Pakiramdam niya kung kaya siya nitong sipain palabas ng Pilipinas ay ginawa na nito. Naiiyak na siya sa galit at sakit sa dibdib. Ganoon ba katindi ang pag-ayaw nito sa kanya na parang gigil na gigil itong malamang nasa bansa pa pala siya? Napakayabang mo talaga, singhal niya. Dinutdot ang dibdib nito. Stop, Alejandra. Anitong mukhang nainis, napabuntong hininga. Stop? Ang alin? Ito? Inulit-ulit niya ang pagdidiin ng hintuturo sa dibdib nito hanggang sa hawakan nito ang kamay niya at ibaba. Saka ikulong sa palad ang kanyang muka. She felt him wipe away her tears with his thumbs. Ni hindi niya namalayang napaluha na siya. Bitiwan mo ko! Buwisit ka talaga! Anya, patuloy ang agos ng luha. He didn't let her go. Instead, he kissed her lips. Natigagal siya. Sinubukan niyang kumawala ngunit natalo ng pag-asam niya ang tapang niya. Soon, she found herself kissing him back as passionately as she could. You should have told me you're not leaving, said Anton after a while, out of breath. Now you know. Bahagya niya itong itinulak sa dibdib at tumalikod na. You can leave now. From this day on, I want you to stop sending me away. Anito. Ang tigas mo rin talaga. Uutos-utusan mo na naman ako. Manigas ka dyan. Sa isip-isip niya. Pero iba ang sinabi. Umalis ka na. I'll be back. And when I come back, I want you to... Yada. Ibinukas-sara niya ang kamay at nagtuloy sa loob ng coffee shop. Sa opisina niya roon. Hindi siya lumabas hanggang sa marinig niyang kumatok si Heather. Nasaan na ang kapatid mong sira? Agad niyang tanong. Umalis na. Babalik daw siya. Gusto daw niya, pagbalik niya, mag-usap kayo ng maayos. Anito. Bakit? Maayos ba siyang kausap? Papaalisin niya ako, ganun ba? Manigas siya. Magsama sila ni Layla. Anya. Heather just grinned. Napabuga siya ng hangin at marahas na napailing. Stressful hintayin si Anton pero nakahanda na ang armas ni Alejandra. Fully loaded na ang kanyang bibig. Naensayo na niya ang ipapaulan niya ritong mga salita nang magtigil na ito. Nasa labas siya ng coffee shop, nagkakape. Noon dumating ang lalaki at lumapit sa kanya. Mag-uusap tayo sa loob ng office mo. Speak then, hindi ako sunod-sunuran sa'yo. Huminga siya ng malalim. Aarya na sana ng banat ng mga naensayo na niyang linya. Ang kaso'y may pumaradang Avanza sa tabi ng sasakyan ni Anton. Bumaba mula doon si Layla, lalo nang kumulo ang dugo niya. Sinusundan kita! Singhal nito kay Anton. Huwag mong sabihin may gusto ka talaga sa kanya. Sino ba siya? Layla, go home. Mahinahong wika ni Anton. Nabubwisit siya. Kalmado ito sa babae, sa kanya ay hindi. Kapal mo, Anton! Bulyaw ng babae. Sa pagkabigla ni Alejandra ay hinubad nito ang sapatos at ipinukol kay Anton. Nagdilim ang kanyang paningin. Dinampot niya ang sapatos nito, saka ito sinugod. Hinagip ni Anton ang kamay niya ngunit marahil sa adrenaline rush ay nagawa niyang makapalag. Tinakbo niya ang babae at hinampas ng takong nito ang ulo nito. Nanginginig siya sa galit. Sinampal siya nito at bilang ganti ay sinuntok niya ito. Panay na ang awat sa kanya ni Anton, ngunit taig pa niya ang nagturok ng droga. Enough! Saway ni Anton. Pinakawalan siya at si Layla naman ang ipinasok sa sasakyan nito. Layla, go home! Mukha namang galit na galit din ang babae. Huwag ka nang umasang babalikan pa ulit kita. Anito. Sino naman na nagsabi sa'yong babalikan kita? Mukhang nasagad na rin ang lalaki. Matagal na tayong tapos. Sinampal ito ng babae at hahagipin sana niya ang buhok nito kundi lamang siya naawat ni Anton. Ang nangyari ay nagpapalag sa ere ang mga paa niya. Makatadyak lang kahit sa sasakyan ng babae ay sapat na sana. Hanggang sa paatrasin na nito ang sasakyan at bumusina ng ubod lakas. Magsama kayo, mga tanga! Bulyaw nito. Buwisit ka! Buwisit ka! Kung pinakawalan lang siya ni Anton, marahil hinabol pa niya ito sa pag-asang makakahirit siya kahit isang uppercut. She felt so emotionally drained, so exhausted, so confused, so hurt.
Napahagulgol na lamang siya sa kanyang mga palad. Kapag siya, hinahayaan mong batu-batuhin ka ng sapatos. Kapag ako, kung makapag-utos ka para kang hari. Ano bang nakita mo sa kanya, ha? Sumbat niya. Tumakbo na siya papasok ng store. May mangilan-ngilan ng taong nakamasid sa kanila. Nakasunod sa kanya si Anton. Ang tanong nito, wala na ba kayo ni Daryl? What does it matter? Singhal niya. Well, it matters to me. Kasi kung kayo pa rin, paano kita maliligawan? Ang sabi mo, susundan mo siya kaya inasahan ko nang wala ka rito. Kaya nagulat ako noong nakita kita. Naiinis ako kay Heather na hindi niya sinabi. Palibasa hindi niya alam na halos mabaliw-baliw na ako gabi-gabi kakaisip sa'yo. Kung masaya ka ba? Kung susundan ba kita sa Taiwan? Kung kakausapin pa ba kita? Anito. Sinungaling! Liligawan mo ako para ano? Para ipagpalit na naman kay Leila? Anya. Kahit kailan hindi kita ipinagpalit kay Leila. Sambit ng lalaki. Is that why when you met her again you didn't wanna marry me anymore? Sarkastikong sabi niya. Paano pa kita pakakasalan kung alam ko si Daryl ang mahal mo? Akala mo hindi ko alam na pinupuntahan mo siya? Alam ko yon. Ilang ulit kitang nakitang pumunta sa kanya. I didn't want to follow you but I did anyway. Because it was all too familiar. Ganun din ang ginawa ni Leila sa akin noon. Even after something happened to us, you still went to him. At nagalit ako. Na-frustrate. Akala mo ba wala akong natutunan sa nangyari sa amin ni Leila? Meron. Kahit ano ang gawin ko, kung hindi mo ako mahal, walang mangyayari. Pahayag ng lalaki. Natigilan siya pero may naalala. When we were together in the house, you stayed away from me. And then you said you're sorry after we did it. I wanted to stop loving you because I thought you're going to leave anyway. Si Daryl kasi ang nasa Taiwan na siya, nananahimik na doon. Paano mo naisip na siya ang mahal ko kung sa'yo ko binigay ang dapat noon ko pa naibigay sa kanya? Tanong niya. I don't know that. Wait, you did? Halatang mukhang nabigla ang lalaki. Yes. Ilang sandali bago ito nakakilos. Lumapit sa kanya para sa isang mahigpit na yakap. Hinagkan nito ang ulo niya. Thank you, but you gave me mixed signals. May panahong parang mahal mo ko tapos bigla na lang susulpot si Daryl. Anito. You said you don't really care about me and that you only care about Leila. Sumbat niya. I had to say that because I saw Daryl hug and kiss you outside the house. Teka nga muna, hindi ba sabi mo kaya mo lang naman gustong matuloy ang kasal kasi kailangan mo ng pera tapos magpapaanal din kamo tayo? I lied, okay? You told me you didn't care about me. You only cared about our non-existent baby and Leila. Anya. Ilang sandaling walang nagsalita sa kanila hanggang sa itanong nito. So what now? You're not in love with Leila anymore? Tanong niya. No. Pero kasama mo siya palagi. Giit niya. At first I thought I still had feelings for her. And then I realized immediately that I don't love her anymore. Kahit closure, hindi ko na kailangan. Para saan pa? I don't care about her anymore. Palagi siyang nagpupunta sa office kahit sinabihan ko ng huwag na. Alangan namang ipadampot ko sa security guards. Sabi nito. Dapat pinadampot mo na. Anya, natawa bigla. Natawa din ito. Bayolente ka talaga. Wait, sinasabi mo bang liligawan mo ko? Anya. Sinasabi kong mahal kita. Seryosong saad nito. Nabigla pa rin siyang marinig iyon. Ang sarap sa tainga. Pero iba ang hirit niya. Ayaw kong inuutos-utusan ako ha. Hindi naman kita inuutusan, pinagsasabihan lang ng gusto ko. Dahil gusto kong palagi kang kasama, na dito ka palagi sa tabi ko. Gusto ko, palagi kitang makikita. Gusto ko, palagi mo kong aalagaan dahil palagi kitang aalagaan. I've been through a terrible relationship and it made me realize what I want. When I give, I want to receive too. When I love, I want to be loved back. That's not too much to ask for, right? I deserve that, right? Paliwanag nito. Napaluha na siya. Oh, Anton, you deserve more than that. I love you so much. I never thought I'd fall for you, but here I am. I love you so much that I pretended to be pregnant when I'm not. I'm so sorry about that, by the way. And I swear, I'm gonna take care of you too. Speaking of pregnancy, would you like to try it? For real this time? Anito. Of course, you have to marry me, she said. Of course. Nakausap ko na kahapon si na Lola, kaya ngayon lang ako nakabalik. Kanina galing din ako sa opisina. Matagal na ito doon sa vault. Inilabas nito mula sa bulsa ang isang singsing. Inabot nito ang kanyang kamay at hinagkan. My dear Ally, will you marry me? Yes. Sambit niyang napaluha. Isinuot nito ang singsing sa daliri niya. Habang buhay kitang liligawan. I never thought I'd fall in love again. At first, I only wanted to marry you for the money. Ipinaliwanag nito sa kanya ang kondisyon ng lola nito. Ikaw kasi, nakaka-inlove ang dance steps mo. Na-inlove tuloy ako. Natatawang tinampal niya ito sa braso. Martir ka talaga kapag nai-inlove. $500 million is $500 million.
God, you love me so much that you were willing to give up $500 million? Your happiness is worth more than that, Anito. Oh, you're so corny, ungol niya, kahit naluha na naman. By the way, I was the one who brought Layla back into your life. Sa huli ay nakangiting napailing-iling lamang ito. Saka pinindot ang tungki ng kanyang ilong. Bad girl. I'm gonna make it up to you. Promise. Anya, how about a long kiss and we call it even? How about I kiss you every time I feel like it, which is every 10 seconds, and then we call it even? Sounds better. The end. Ang kwentong ito ay nilikha ni Vanessa exclusively for Alab Stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Love someone and they'll just give you hell. Baby, I just wanna treat you well. Hope you don't leave nothing but a shell. Maybe this time I could do